Kung akala mo simpleng isekai story lang ito, nagkakamali ka, dahil ito ang kwento ng isang babaeng muling isinilang sa ibang mundo at nagkaroon ng kapangyarihang paamuin kahit ang pinakabanal at pinakamabangis na nilalang, kilalanin natin si Nima. Nagsimula ang lahat sa isang dalagang pagod na naglalakad pauwi matapos ang nakakapagod na monthly task sa opisina. Gusto na lang niyang matulog at magpahinga, pero pagpasok niya sa bahay ay nadulas siya at unang tumama ang ulo sa sahig. Sinubukan niyang igalaw ang katawan niya pero hindi na ito gumagalaw, at doon niya naisip kung mamamatay na ba siya, at sa isang iglap ay lumabas ang kaluluwa niya sa katawan at tuluyan siyang pumanaw. Habang umiiyak, sinabi niyang ang tanging hiling niya ay mabuhay ng mahaba, pero bakit parang napakaikli ng naging buhay niya. Naalala niya ang mga magulang niyang hindi man lang niya nakapagpaalam, kaya sumigaw siya na ayaw pa niyang mamatay ng ganito, at biglang nagbago ang paligid niya at may lalaking nakaputing damit na lumitaw sa harap niya. Sinabi ng lalaki na nakatakda na ang haba ng buhay niya at hindi na iyon mababago, pero kung tutulungan niya ito sa isang gawain ay babaguhin ito kung paano siya mamamatay, at doon niya nalaman na ang kaharap niya ay isang Diyos. Ipinaliwanag ng Diyos na sa mundong tinatawag na Asdilan ay kasalukuyang pinapatay ng mga tao ang iba't ibang uri ng nilalang, at nais niya itong i-reincarnate roon upang siya ang magpasya sa kapalaran ng mga tao. Nagulat ang dalaga at sinabi niyang sensitibo siya at hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay, pero sinabi ng Diyos na kapag natapos niya ang misyon ay bibigyan siya ng espesyal na kapangyarihan gaya ng teleportation at killer abilities. Naiinis na sumagot ang dalaga na sa buong buhay niya ay ang tanging gusto lang niya ay humaplos ng mga malalambot na bagay, dahil ang pag-aalaga at paghaplos sa mga fluffy na hayop lang ang nagpapakalma sa pagod niyang puso. Naunawaan ng Diyos ang nararamdaman niya kaya pinagkalooban siya ng espesyal na kapangyarihan at sinabing kapag muli siyang isinilang ay magkakaroon siya ng kakayahang paamuin ang mga halimaw, mababangis na hayop, at lahat ng nilalang, maliban sa mga tao. Sumigaw siya na hindi naman siya pumayag sa alok nito, pero sa susunod na sandali ay nagising siya bilang isang sanggol sa loob ng isang bahay kung saan masayang sinalubong siya ng kanyang pamilya. Isinilang siyang muli sa pamilyang Osfi at pinangalanan siyang Nefertime, pero tinawag siya ng kuya niyang si Ralph at ate niyang si Karna na Nima at todo puri sa sobrang cute niyang itsura, habang siya ay hindi pa rin makapaniwala na talagang nag-reincarnate siya. Ipinahayag ng tagapagsalaysay na si Nima ay isinilang sa lungsod ng Larcia, ang pinakamalaki sa 3 kontinente ng Asdilen at tahanan ng kaharian ng Gush. Si Ralph ay isang tunay na gentleman at si Karne naman ay napaka-energetic, mababait at magaganda rin ang mga magulang niya kahit minsan ay sobrang clingy at nakakadismaya ang ama niya, at mayroon din siyang asong si Dee na laging nagbabantay sa kanya. Kumakain, natutulog, kinukuyog ng lamang ng pamilya, at nakakapaglaro sa mga malalambot na hayop. Ito ang buhay na pinangarap niya noon kaya nagpasalamat siya sa Diyos. Kinabukasan, inimbitahan ng kanyang ina sa Royal Palace para magtrabaho, pero dahil nasa trabaho ang asawa niya at nasa academy ang mga anak, wala siyang mapag-iiwanan kay Nima, at dahil bawal ang mga hayop sa loob ng palasyo ay hindi niya maisama si Dee, kaya tinanong niya si Nima kung magiging mabait ba siya kung isasama niya ito, at masayang pumayag si Nima. Habang papunta sa Royal Palace ay nakita ni Nima ang masasayang taong nag-uusap at nagtatawanan, at naisip niyang hindi naman mukhang mga taong nananakit ng ibang nilalang ang mga ito. Pagdating sa palasyo ay nilagyan siya ng ina ng protective spell para siguradong ligtas siya habang nagtatrabaho ito. Pagkaalis ng ina ay may nakita siyang ibon at sinundan niya ito, pero sobrang bilis ng ibon at napagod siya, at habang magpapahinga sana siya ay napalibutan siya ng mga hayop at nagsimula niya silang haplasin. Ngunit biglang lumitaw sa harap niya ang isang napakalaking white tiger, at dahil sa kapangyarihang bigay ng Diyos ay sa halip na umatake ay dinilaan siya nito, niyakap niya ang higanteng puting tigre at naramdaman ang sobrang lambot nitong balahibo. Isinakay siya ng white tiger sa likod nito at dinala pabalik sa Royal Palace, at doon ay may isang batang lalaki na sumigaw ng pangalang Lars, at sinabihan si Nima na kahit mabait ito ay isa pa rin itong halimaw kaya bumaba siya. Kinuha siya ng bata mula sa likod ni Lars at binuhat, pero gusto ni Nima na ibalik siya dahil mas gusto niyang yakapin ng tigre. Nagulat ang bata dahil hindi kailanman nagpakita ng ganoong lamang si Lars sa iba maliban sa kanya. Tinanong niya kung sino ang mga magulang ni Nima at sinabi niyang kabilang siya sa pamilyang Osfi at ang pangalan niya ay Nima, at nang marinig ang apelyidong Osfi ay dinala silang dalawa sa isang opisina. Doon ay nakita niya ang ama niyang nagtatrabaho, at nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya roon ay sinabi ng bata na iniligtas niya ito habang nakikipaglaro kay Lars sa bakuran. Nabigla ang ama niya at agad siyang niyakap saka nagpasalamat sa bata at tinawag itong Your Highness, at doon nalaman na ang batang iyon ay ang prinsipe ng kaharian ng Gush. Inutusan siyang magpasalamat sa prinsipe at ginawa niya ito kahit medyo bastos ang tono niya, at maya-maya ay lumapit ang lalaking nakaupo sa tabi ng ama niya at magalang niyang ipinakilala ang sarili. Ang lalaking iyon ay si Goldarus Gush, ang hari ng kaharian ng Gush.
Humanga ang hari sa magandang asal niya at sinabing bumisita siyang muli sa Royal Palace at papayagan siyang makipaglaro ulit kay Lars. Pag-uwi, pinagalitan siya ng ina dahil umalis siya sa silid at nakipaglaro sa Sky Tiger na siyang tunay na tawag kay Lars. Sinabi ni Nima na kaibigan niya si Lars at inimbitahan pa siya mismo ng hari, pero pinaalalahanan siya ng ina na huwag itong lapitan kapag may ibang nakakakita dahil isa itong espesyal na holy beast na gumagamit ng elemental powers. Nang tanungin niya kung ano ang elemental powers, ipinaliwanag ng ina na ang magic spells ng tao ay gumagamit ng mana, pero ang holy beast ay gumagamit ng divine power na pumupuno sa mundong ito at ang paggamit nito ay tinatawag na elementalism, at ito ang paraan nila para makipag-bond sa kanilang mga master. Nalungkot si Nima pero nangakong susunod siya habang ang mga magulang niya ay nagulat dahil akala nila ay simpleng mahilig lang siya sa hayop pero hindi nila akalaing napaamo niya ang isang Sky Tiger at napagtanto nilang may kakaiba siyang kapangyarihan. Kinabukasan ay muling pumunta si Nima sa Royal Palace, pero ngayon ay para panoorin ang kuya at ate niya sa academy. Dinala siya ng mga maid sa spectator area kasama ang pamilya para panoorin ang training session, at ipinaliwanag ng ama niya na gumagamit ang mga guro ng malalakas na magic para lumikha ng mga sundalo at kinokontrol ito ng mga estudyante gamit ang kanilang mana para maglaban. Nagsimula ang laban ni Ralph laban sa isa pang estudyante at madali niya itong natalo gamit ang magic, at masayang binati ni Nima ang kuya niya pero kailangan niyang magbanyo. Pagbalik niya ay nadatnan niya ang isang batang nagngangalang Tristan na binubuli si Ralph at sinasabing madali niya itong tatalunin sa susunod na laban, at dahil dito ay tinawag niya itong isang tanga na hindi alam ang lugar niya. Dahil sa galit ay tinangka siyang saktan ni Tristan pero bago pa niya magawa ay dumating ang prinsipe at pinigilan siya. Galit na tinanong ng prinsipe kung bakit niya tinangka ng isang bata, at takot namang sinabi ni Tristan na hindi niya yun gagawin kailanman. Tinanong ni Ralph kung paano kilala ng prinsipe si Nima at sinabi nitong tinulungan niya ito noong isang araw ng maligo sa palasyo. Nang sumagot si Nima ay inalok siya ng prinsipe na maging plaything niya upang malaya siyang makapasok at makalabas ng palasyo kahit kailan niya gusto, at masayang pumayag si Nima habang tinutokso siya ng prinsipe dahil tinawag niya itong brute. Binalaan pa nito si Tristan na nasa ilalim ng proteksyon niya si Nima at kapag sinaktan pa ito ay paparusahan niya ito agad. Pagkatapos ay tumitig ang prinsipe sa itim na mga mata ni Nima at nagtaka dahil walang ganoong kulay sa mundong ito, at saka silang nagtungo sa training arena dahil ngayon naman ay si Karna ang susunod na lalaban. Kung akala mo tapos na ang gulo sa buhay ni Nima, dito pa lang talaga nagsisimula ang mas matinding kaguluhan dahil sa pagkakataong ito, isang banal na dragon mismo ang haharap sa kanya. Ang pagsusulit ni Karna ay gumamit ng magic para talunin ang isang halimaw na tinawag mula sa isang magic circle, ngunit nang i-activate niya ito ay isang makapangyarihang holy beast ang lumitaw, isang fire dragon. Nabigla ang commander at agad inutusan ng mga guro na protektahan ng mga estudyante habang ipinaliwanag ng ama ni Nima sa prinsipe na mataas ang skill ni Karna sa fire magic ngunit mababa ito sa water magic. Nang makitang nahihirapan ng ate niya, sinigawan ni Nima si Karna na tumakbo na, pero pinili nitong harapin ang holy beast. Biglang kumari pa si Nima papunta sa training field at bago pa siya bumagsak ay may hindi kilalang magical energy ang sumalo sa kanya. Tumakbo siya palapit sa fire dragon at sumigaw na huwag itong atakihin ng kahit sino. Ang pinaka-cute na si Nima ay hinarang pa ang mga gwardya sa pag-atake sa dragon, umiwas sila sa kanya at napunta ang atensyon ng fire dragon sa maliit na bata. Nagtaka ito kung bakit naroon siya dahil hindi iyon lugar para sa isang bata, at habang kinakausap siya ni Nima ay sinabi ng dragon na sapilitan siyang tinawag at bakit niya hahayaang makaalis ang mga taong nananakit sa kanya. Ipinaliwanag ni Nima na kahit malakas ang water magic nito at matitibay ang kaliskis niya ay maaari pa rin siyang masaktan sa pakikipaglaban at hindi niya kayang panoorin ang ganoong kalupitan. Sinabi pa niyang gusto lang niyang mahaplos ang mga kaliskis nito, bagay na ikinagulat ng fire dragon dahil wala man lang takot sa kanya ang bata. Dahil sa inosenteng hangarin ni Nima ay yumuko ang dragon para maabot niya ito. Akala ng mga gwardya ay sasaktan siya kaya kikilos na sana sila ngunit pinigilan sila ng prinsipe at sinabing may ginagawa si Nima. Inakala ni Nima na mainit ang katawan ng dragon pero kabaligtaran ang naramdaman niya, malamig at makinis ito. Sinabi ng fire dragon na kapag tumanda siya ay kikilalanin niya si Nima bilang kanyang master, at bago ito umalis ay binigyan siya ng isang orb na magsisilbing koneksyon nilang dalawa. Ipinaliwanag ng dragon na mahihirapan siyang itago ang orb kaya maaari niya itong baguhin ng anyo sa kahit anong gusto niya, at matapos mag-isip ay ginawa niya itong teddy bear. Sinabi pa ng dragon na ang orb ay mag-uugnay sa kanila sa isipan at maaari niyang gamitin ang magic nito sa pamamagitan ng orb, ibig sabihin ay matutulungan siya nito kapag nasa panganib siya. Nagpasalamat si Nima at tinanong ang pangalan niya, at sinabi nitong siya si Sol bago tuluyang umalis.
Pagkatapos noon ay niyakap siya ni Karna at humingi ng tawad dahil nailagay siya sa panganib, at ang prinsipe naman ay pinisil pa ang mga pisngi niya at natuwang ligtas siya. Napagtanto ni Nima na kahit medyo clumsy at parang brute ang prinsipe ay nag-aalala ito sa kanya. Nakita ng prinsipe ang sitwasyon at inutusan ng ama niyang si Dal Iland na bantayan si Nima at maghanap ng solusyon dahil tiyak na may mga taong sakim sa kapangyarihan ang hahabol sa kanya. Narinig iyon ni Dal Iland at sinabing kung may mangyaring masama ay papatayin niya ang lahat ng iyon, dahilan para mabigla si Nima at maramdaman na lumalaki na ang issue. Kalaunan ay dinala sila sa korte at mainit na tinanggap, ipinakilala sila ng maayos habang maraming maharlika ang nakatingin kaya kinabahan si Nima. Dumating ang hari at reyna at tinalakay ang nangyari. Alam ng hari ang tungkol sa koneksyon ni Nima kay Sol ngunit nilinaw ng ama niya na hindi ito formal na pact at maaari lang niyang gamitin ang kapangyarihan kapag siya ay nasa panganib at tiniyak niyang hindi ito gagamitin laban sa kaharian. Para patunayan iyon ay nanumpa siya gamit ang kanyang tunay na pangalan na kapag nilabag niya ay mamamatay siya. Nag-alala si Nima sa ama niya at naunawaan niyang seryoso ang usapan. Ibinunyag ng direktor ng Royal Magic Research Center na si Salazar na tama ang Magic Circle at walang pagkakamali si Karna, at sa pilitan talagang tinawag ang Fire Dragon at ito ay kalooban ng Diyos at walang kinalaman si Karna. Sa isip ni Nima ay napasigaw siya dahil mukhang hindi siya tinigilan ng Diyos sa mundong ito, pakiramdam niya sinasadya itong mangyari para mas makilala niya ang lahat ng nilalang dito kahit hindi naman iyon ang gusto niya. Nagbigay din ng opinyon ng High Priest na ang paglitaw ng isang Divine Dragon ay magandang senyales para sa kaharian at makapagpapalakas ng loob upang pamunuan nila ang buong mundo. Naiisip ni Nima na ito ang mga uri ng taong binanggit ng Diyos, yung magagaling magsalita para bulahin ang hari at manipulahin ang iba. Kahit may pagdududa siya ay binaliwala niya ito dahil ang tanging gusto niya ay makasama ang mga fluffy na hayop. Napansin ng Brute Prince ang ekspresyon niya at nainis siya kaya tinignan niya ito ng masama at napagtanto ng prinsipe na bored na siya kaya iminungkahi nitong makipaglaro siya kay Lars, bagay na inaprubahan din ng hari. Biglang kumislap sa tuwa ang mga mata ni Nima. Dumating si Lars at may ibinulong ang prinsipe rito kaya inilabas siya nito mula sa korte. Hinawakan niya ang buntot ni Lars at dinala siya nito sa marangyang lugar nito. May nakita siyang karne at inialok iyon sa Sky Tiger, at agad itong kinain ni Lars nang hindi nasasaktan ng maliliit niyang kamay, nabasa ang kamay niya at nagulat ang mga tao kung paano niya napakain si Lars gamit ang hubad niyang kamay. Binigyan siya ng isang maid ng panyo at nagpasalamat siya, at dahil sa sobrang cute niya ay kinilig ang maid at tumakbo palayo dahil pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat sa kabaitan nito. Binaliwala iyon ni Nima at nagpatuloy sa paghaplos kay Lars hanggang makatulog siya sa katawan nito. Dumating ang pamilya niya at nakita siyang natutulog kay Lars, hinangaan ng ama niyang mahal na mahal siya ang ganda niya habang natutulog. Naiintindihan ng mga general ang kahalagahan ng koneksyon niya sa Fire Dragon para sa kanilang lupain at nais nila siyang bantayan, ngunit sawa na si Dal Ilan sa makasariling usapan dahil alam niyang maaaring mapahamak ang anak niya kaya mas pinili niyang umalis habang ang iba ay may balak gamitin si Nima para sa masamang layunin. Dumating ang High Priest at sinabi nitong nais niyang ilagay si Nima sa ilalim ng kanyang pangangalaga at gawing Holy Maiden sa pamamagitan ng edukasyon. Tumanggi si Dal Ilan dahil alam niyang maaaring manipulahin siya at gawing puppet, at para sa kanya ay insulto ang gawing manika ang anak niya. Dahil dito ay inatake ng High Priest si Dal Ilan at ang asawa nitong si Kula at kinwestiyon kung tunay ba nilang anak si Nima dahil hindi raw ito kamukha ng dalawa nilang anak. Sumagot si Kula at sinabing nagpalitan sila ng true name vow ng asawa niya at kapag nilabag nila ito ay tatanggap sila ng divine punishment at magkakaroon ng Mark of Fallen sa noo. Ipinakita niya ang noo niya at nabigla ang High Priest ngunit nagduda pa rin ito at inisip na baka si Duke Dal Ilan lang ang nanumpa. Nilinaw ni Kula na nanumpa siya sa harap mismo ng hari at sinabing ang pagdududa sa kanya ay paghamon sa hari. Kalaunan ay ginaising ni Lars si Nima sa pamamagitan ng pagdila sa mukha niya, at pagmulat niya ay sinalubong siya ng mga magulang at sinabing walang magagalit sa kanya at pinagkalooban siya ng Divine Beast ng kapangyarihan kaya hindi siya dapat matakot. Binuhat siya ng hari at binigyan ng pahintulot na makapunta sa palasyo anumang oras at pumunta kahit saan niya gusto. Pagkatapos ay dinala siya ng Brute Prince sa silid nito at sinabing ipakikilala siya sa iba pang fluffy na hayop sa palasyo. Dumating si Gwyn ng 2nd Brigade ng Royal Guard at binati ang prinsipe, at sinabi ng prinsipe kay Nima na kung may mangyari habang wala siya ay maaasahan niya si Gwyn. Binati ni Nima si Gwyn at sinabing nakita na niya ito sa korte, at iniutos ng prinsipe kay Gwyn na dalhin si Nima sa Dragon Stable, bagay na ikinagulat nito dahil delikadong lugar iyon. Habang naglalakad kasama ang mga gwardya ay nahiya si Nima at nagtaka kung bakit kailangan pa siya bantayan, pero itinuloy niya iyon dahil gagawin niya ang lahat para sa mga fluffy na hayop. Sa daan ay nakilala niya si Dan, ang pinuno ng Dragon Stable, na simpleng manamit dahil kusa niyang inaalagaan ang mga dragon.
Yumuko ito at binati si Nima kaya naniwala siyang may mababait pa ring tao sa mundong ito. Pinuna ni Gwen ang pananamit ni Dan at nagsimula silang magpalitan ng masasakit na salita at doon nalaman na magkaklase pala sila noon sa academy at madalas mag-asaran. Para matigil ang pagtatalo ay hinailan ni Nima ang kanilang pantalon upang kunin ang atensyon nila. Kung akala mo hanggang dragon lang ang kayang paamuin ni Nima, maghanda ka dahil mas lalo pang lumalalim ang kwento niya sa mundo ng mga halimaw at banal na nilalang. Napagtanto ni Dan at Gwen ang nagawa nila at hinawakan ni Dan ang kamay ni Nima at sinabing mag-ingat siya dahil may mga dragon na mas delikado pa kaysa sa iniisip niya. Ipinakita niya ang ilang dragon at ipinaliwanag na ang mga lumilipad sa himpapawid ay tinatawag na lindblom, habang ang mga tumatakbo sa lupa na walang pakpak ay tinatawag na lindro. Ang mga dragon na ito ay naninirahan sa disyerto at sa paligid ng mga lawa at pinipili nila ang tirahan base sa kanilang kagustuhan. Habang pinagmamasdan iyon ni Nima ay gusto niyang haplasan ang ulo ng isang dragon pero alam niyang malamang hindi siya papayagan ni Dan. Biglang may pulang sinag na lumitaw sa katawan niya at naakit nito ang mga dragon na sabay-sabay lumapit sa kanya. Dahil hindi pa ito nangyari kailanman ay naging alerto si Dan at ang iba pa. Inilayo siya ni Dan ngunit hinarang sila ng leader ng mga dragon. Lumapit si Nima at binati ang dragon sa pangalang Gizel at sinabi niyang dahil sa orb ni Sol ay nakakausap niya sila. Sinabi niyang gusto niyang makipaglaro sa kanilang lahat at pumayag si Dan. Yumuko si Gizel at pinasakay siya sa likod nito at agad silang lumipad papunta sa langit dahilan para mabigla sina Dan at ang iba pa. Naramdaman ni Gizel na tao si Nima ngunit naamoy nito ang orb ng Fire Dragon at alam niyang wala silang formal na pact. Ipinaliwanag ni Nima na ibinigay iyon sa kanya ni Sol kaya nakakausap niya ang ibang dragon. Binati niya ang iba at tinanggap siya bilang Maiden Dragon. Gumawa siya ng flower band para sa isang baby dragon pero kinain lang ito, kaya hinabol niya ito at sumama ang iba pang maliliit na dragon na akala ay naglalaro sila. Nakipaglaro rin siya sa kanila sa tubig at sobrang saya niya. Habang nagsasaya si Nima, pinag-usapan siya ni Dan at Gwen. Ayon kay Dan, bilang leader ng mga dragon ay hindi pinapasakay ni Gizel ang kahit sino sa likod niya, ngunit ipinaliwanag ni Gwen na si Nima ang nagligtas sa kaharian mula sa Fire Dragon. Maya-maya ay bumalik si Nima kasama si Lars at isa pang dragon, dahilan para mas lalo silang mabigla. Nagtaka si Dan kung paano niya napapasunod ang mga Holy Beast at Dragon at naniwalang hindi siya ordinaryong bata. Kinabukasan ay dinala ni Dan si Nima sa Beast Knight Stables na puno ng bihirang hayop. Doon nila nakilala si Leighton Agma, ang captain ng Beast Knights Legion. Sa simpleng itsura ni Nima ay nagduda si Lei kung siya nga ba ang batang ikinwento ni Dan dahil sinabi ni Dan sa kanya na napaamo niya si Gizel na hindi man lang siya pinapasakay. Itinuring niya itong hamon at nagdesisyong alamin pa ang tungkol sa kapangyarihan ni Nima. Dinala niya sila sa stable ng mga kabayo na pinapanatili ng magic para maayos ang pamumuhay ng mga ito. Ipinakilala niya si Uwas, ang leader ng Kawan, ngunit hindi gumana ang tamang powers ni Nima dahil tinanggihan siya ni Uwas. Inalok niya itong makipaglaro ngunit tumanggi rin ito. Ipinaliwanag ni Lei na mabait si Uwas pero minsan ay nagiging makasarili at ayaw makinig, dahilan para magmukhang malungkot ang kabayo. Pagkayakap ni Nima kay Uwas ay sinabi niyang bilang leader ay hindi nito gusto ang hindi kilalang tao na lumalapit sa Kawan kaya sinasadya nitong itaboy ang mga tao. Napagtanto ito ni Lei at niyakap si Uwas at humingi ng tawad na ikinatuwa ni Nima. Sumakay sina Dan at Nima sa puting kabayong si Hyo na maamo at bagay sa baguhan at nagtungo sa iba pang bahagi ng Beast Stables. Sa daan ay nakita nila ang mga baby giant boar na naguhukay ng lupa at ipinaliwanag ni Lei na kapag gutom ang mga ito at walang pagkain ay naghahanap sila ng mga insekto sa ilalim ng lupa. Biglang hinabol sila ng ilan sa mga baby giant boar at sinabi ni Lei na mahilig itong makipaglaro kaya maraming Beast Knights ang nasasaktan taon-taon. Nagulat si Nima at humingi ng tulong at si Uwas ay umatungal ng malakas kaya nagsitakbuhan ang mga baby giant boar. Nagpasalamat si Nima at nagpatuloy sila. Ipinakita ni Lei ang mga waka na itinuturing na pinakamabilis na hayop sa lupa at ginagamit bilang mensahero. Nang marinig ang salitang pinakamabilis ay gusto agad ni Nima sumakay ngunit sinabi ni Lei na kailangan ng matinding training para makontrol ang bilis nito. Nagpumilit siya kaya pumayag si Lei. Sumakay sila kay Yosho at naramdaman niya ang makinis nitong balat. Ipinaliwanag ni Lei na kapag hinawakan niya ito ng sobrang higpit ay titigil ito agad. Excited si Nima at sinabi kay Yosho na bilisan ito hanggat kaya. Biglang kumari pa ang waka at nahirapan siyang huminga, kaya nag-alala si Lei at gumamit ng protective spell para protektahan siya. Pagdating nila ay sinabi ni Nima na hindi na siya sasakay ulit ngunit sinabi ni Lei na kalahati pa lang iyon ng top speed. Tinawanan siya ni Dan kaya nakipagtalo siya rito. Dumating ang isang Greyhawk at umupo sa kamay ni Lei, ipinaliwanag niyang ginagamit ito sa pagpapadala ng liham.
Matapos basahin ang sulat ay sinabi ni Lei na may gulo sa stable kaya kailangan nilang bumalik agad. Ngunit si Nima na gusto pang makipaglaro ay sinabi kay Dan na pumunta sila sa Dragon Stables. Pagdating doon ay nalaman nilang nakatakas ang isang bihirang White Moose. Bumuo ng team si Lei para hanapin ito. Iniisip niya ang malas niyang araw, kabilang ang pagtakas ng White Moose, ang pagkagusto ni Uwas kay Nima, at ang pagsunod ni Yosho sa utos nito. Mas lalo pa itong lumala nang bumalik si Nima sakay ng White Moose kasama si Lars. Nang tanungin kung paano niya napaamo ito ay sinabi niyang nakita niya ito habang pauwi mula kay Giselle. Hindi makapaniwala si Lei ngunit hiniling na tawagan siya kapag may ganitong sitwasyon at masayang pumayag si Nima. Napagtanto ni Lei na may kapangyarihan si Nima na mahalin ng kahit anong hayop at nakaramdam siya ng inggit dahil mahal din niya ang mga ito. Kinabukasan ay kaarawan ni Nima at binati siya ng mga magulang at tinanong ang hiling niya. Sinabi niyang gusto niyang pumunta sa lungsod. Tumutol si Dal Ilan dahil delikado ngunit pinayagan siya ni Kula basta kasama sina Paul at Karna. Sa unang pamimili niya ay namangha siya sa ganda ng palengke at dami ng tindahan. Ipinaliwanag ni Karna na ang Royal Capital ay nahahati sa Noble District, Commercial District, Common District, at Industrial District ayon sa kagustuhan ng unang hari para maging maganda kahit mula sa himpapawid. Pumunta sila sa mga food shop at nang makita ang masarap na pagkain ay gusto niya itong tikman. Tinanong niya kung paano gamitin ang pera at sinabi ni Karna na ang pinakamaliit na unit ay ray at 10 ray ay katumbas ng isang copper ingot. Bumili siya ng 3 fried chicken leg sa halagang 3 copper ingot at ibinigay ang isa kay Karna, isa kay Paul, at ang isa kay Dee dahil gusto niyang i-treat ang lahat sa kaarawan niya. Naamoy niya ang matamis na amoy at nakita ang parang cookies sa katabing tindahan. Sinabi ni Paul na Pepe ang tawag doon at kapag pinrito ang pinakulo ang dough ay lumulobo ito. Umorder siya ng 4 at gusto niyang bigyan din si Dee. Dahil sa cute niyang ngiti ay inalok siya ng tindera na kapag bumili siya ng 20 ay dadagdagan pa ng 4 sa halagang 1 copper ingot at pumayag siya. Ipinakita niya ang Pepe sa ate at sinabing may para rin kina mama at papa at sa lahat sa bahay. Niyakap siya ni Karna at sinabing siya ang pinakamatamis na kapatid. Pagkatapos ay pumunta sila sa tea shop at may isang babaeng bumati sa kanya. Kilala ng babae ang pamilyang Osfi at tinukso si Nima na wala siyang magic at hindi kamukha ng magulang, pati ang itim niyang mga mata. Pinagsabihan ito ni Karna at sinabing kamangha-mangha ang kapatid niya at tinanggap siya ng royal family at hindi siya dapat maliitin ng isang maharlikang hindi man lang maihahambing sa lakas ng kanilang pamilya. Umuwi sila at nang buksan ni Nima ang pinto ng silid niya ay nandoon ang lahat at binati siya ng maligayang kaarawan, isang sorpresa para sa kanya. Sa sobrang saya ng araw na iyon ay napagtanto ni Nima na kahit gaano kabala ang lahat ay naglaan pa rin sila ng oras para batiin siya, kaya napaiyak siya habang nagpapasalamat at naniwalang ito na ang pinaka-amazing na araw sa buong buhay niya. Ipinagdiwang nila ang kaarawan niya at binigyan siya ng reyna ng isang kwintas at makapangyarihang magic stones. Dumating din ang Brute Prince at inabot sa kanya ang isang magical bracelet at sinabing isuot niya ito palagi dahil poprotektahan siya nito laban sa mga kaaway. Nagbigay din ng kani-kanilang regalo ang iba, at si Leighton Augman na captain ng Beast Knights Legion ay nagregalo sa kanya ng isang Rainhawk na kamag-anak ng Greyhawk. Ipinaliwanag ni Lei na nakita niya kahapon kung paano niya tinitingnan ng Greyhawk at dahil hindi niya ito kayang alagaan dahil sa laki nito ay Rainhawk na lang ang ibinigay niya. Pagkatapos ng party ay sinabi ni Nima na ito ang pinakamagandang birthday niya at pinangalanan niya ang Rainhawk na Nox. Kinabukasan ay nakipaglaro siya kay Nox at tinuruan itong lumipad ng mas mataas at mas malayo sa langit, pakiramdam niya ay best friends na sila. Habang pinagmamasdan siya ni Lei at Dan ay namangha sila dahil sa maikling panahon ay napasunod na niya ito at naniwalang lampas sa imahinasyon nila ang kapangyarihan niya. Hiniling ni Lei na bigyan niya ng pagkakataon si Nox na lumipad pa ng mas malayo kinabukasan, ngunit nalungkot si Nima at umiyak dahil magsisimula na siyang mag-aral at baka hindi na siya makapunta roon ng madalas. Kinabukasan ay ipinakilala sa kanya ang tutor na si Annelie Desa na pumasok sa silid niya at maayos na nagpakilala. Sa unang tingin ay inakala ni Nima na perpektong lady ito dahil sa maayos na damit at minimal na makeup, ngunit naglaho ang impresyon niya nang umalis ang butler at ibinunyag ni Annelie ang tunay niyang ugali. Sinabi nitong kailangan niyang ayusin ang pananalita niya dahil tinatawag pa rin niyang mama at papa ang magulang niya, at sumang-ayon si Nima, ngunit bigla siyang pinalo ng pamalo kaya napatingin siya ng masama. Sinabi ni Annelie na bilang isang noble ay hindi dapat ipinapakita ang emosyon kahit kailan. Biglang may kumatok at pumasok ang butler na may dalang tsaa, at agad bumalik si Annelie sa mabait na anyo at sinabing naging magkaibigan na sila. Mula noon ay nagsimula ang malaimpyernong pag-aaral ni Nima habang pinapalo siya at pilit ginagawang perpektong noble lady.
Pinagmalaki pa ni Anneli na naturuan niya sina Ralph at Karna ng mga pinaka-talented niyang estudyante at gagawin din niya si Nima na isang tunay na lady. Pagkatapos ng mahabang lecture ay pagod na pagod si Nima at napaisip na hindi siguro ganoon ang trato nito sa mga kapatid niya at baka ginagawa lang siyang tanga. Alam niyang kapag sinabi niya ito sa ama niya ay mapapatalsik si Anneli pero gusto niyang harapin ang laban mag-isa at nangakong hindi siya magpapatalo. Kinabukasan ng paluin siya ulit dahil nakayuko raw siya ay ngumiti siya ng pinakakyot at sinabing mas magiging maingat siya, bagay na ikinagulat ni Anneli. Sa isip niya ay business smile yun na natutunan niya sa dati niyang buhay, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya yun kakayanin. Isang gabi ay umalis siya sa hapagkainan nang hindi inuubos ang pagkain at nagtaka ang pamilya niya dahil hindi iyon normal. Sinundan siya ni Kula at tinanong kung ano ang problema, ngunit tumakbo si Nima papunta sa silid niya. Bago siya makapasok ay hinuli siya ni Ralph gamit ang magic at sinabing isipin muna niya ang sasabihin sa ina nilang nasa galit mode na mas nakakatakot pa raw kaysa kay Anneli. Lumapit si Kula at tinanong kung si Anneli ba ang dahilan ng lungkot niya at bakit hindi siya nagsumbong. Sinabi ni Nima na gusto niyang harapin ang laban mag-isa at kung magsasabi siya ay tiyak na papaalisin ng ina niya ang tutor. Ipinaliwanag ni Kula na kilala si Anneli bilang perpektong lady at kung haharapin niya ito sa sariling paraan ay mahihirapan siya, ngunit kailangan niyang matutunan ang lahat mula rito at kilalanin ang kalaban kung gusto niyang manalo. Biglang ginamitan siya ni Ralph ng magic para alisin ang negatibong emosyon at nangakong hindi makikialam ngunit gagamutin siya kapag sobra na. Ngumiti si Nima at nangakong mananalo siya at natuwa sa kabutihan ng kuya niya. Pagkaraan ng isang taon ay naging matalino at maayos magsalita, kumain, uminom at kumilos si Nima bilang isang noble lady, at kinilala ni Anneli ang kanyang pag-unlad. Napansin ni Nima na tila may bumabagabag kay Anneli at nalaman mula kay Paul na ang ilan sa kamag-anak nito ay deboto ng Church of Divine Creation. Nais malaman ni Nima ang tungkol dito kaya tinanong niya si Anneli tungkol sa Aiko Kingdom na naghihirap dahil sa matinding tagtuyot. Ipinaliwanag nitong maraming namatay at nagkulang sa pagkain at humingi sila ng tulong sa ibang bansa at simbahan ngunit ang Gush at 2 pang bansa lang ang tumulong. Nang tanungin kung bakit walang ginawa ang Church of Divine Creation ay sinabi ni Anneli na nakatanggap ang kanilang mga priestess ng Divine Revelation mula sa Diyos sa pamamagitan ng High Priest na nagalit ang Diyos sa Aiko dahil tinulungan nito ang Beast People, kaya bilang mga mensahero ng Diyos ay hindi sila maaaring tumulong kahit mamatay pa ang mga ito. Nang tanungin kung nakilala ba niya ang Beast People ay ngumiti siya ng malamig at sinabing walang gustong makipagkita sa kanila dahil nakakatakot sila. Doon na unawaan ni Nima na ang kakaibang pakiramdam niya ay dahil nalinlang si Anneli ng maling paniniwala. Galit na sinabi ni Nima na hindi niya akalaing magiging bastos ang tulad ni Anneli at sinampal siya nito sa pisngi. Napagtanto ni Nima na hindi na ito edukasyon kundi karahasan dahil nasaktan ng pride nito. Sinabi niya na bilang anak ng Osfi family ay gusto niyang maging isang tunay na lady na tumutulong kahit hindi kilala ang tao at ayaw niyang magdala ng kahihiyan sa ama. Sinabi ni Anneli na ang politika ay para sa mga duke at hari lamang, ngunit sinabi ni Nima na gusto niyang matutunan kung paano maging lady na may fashion sense at marunong magpasaya ng mga gentleman ngunit mananatiling totoo sa sarili. Tinanong niya kung paano pinapasaya ng mga lady ang mga gentleman at biglang umalis si Anneli nang walang sagot. Nang makita ni Doll Eland ang pasa sa pisngi niya ay nagtanong ito ngunit hiniling ni Nima na huwag saktan si Anneli dahil gusto niyang manalo mag-isa, bagaman nagbabala pa rin ang ama niya sa tutor. Makalipas ang 1 pang taon ay 5 taong gulang na si Nima at sinabi ni Doll Eland na ang Osfi family ang namamahala sa Northern Lands ng Gush Kingdom at kailangan niyang pumunta roon para sa trabaho at isasama siya upang lumawak ang pananaw niya. Masaya siyang pumayag at nagtipon sila sa magic circle na ginagamit sa paglalakbay sa pagitan ng malalaking lungsod at nag-teleport papunta sa Northern Lands. Pagdating nila ay sinalubong sila ni Warnes Gilva na proxy lord ng lungsod ng Arsenta. Maayos na nagpakilala si Nima at nang buksan ng pinto ay namangha siya sa napakagandang lungsod na nababalutan ng nyebe. Naging parang glacial shower ito nang tumama sa kanya ang snow ngunit agad siyang pinainit ni Doll Eland gamit ang healing magic at ipinaliwanag na napakalamig sa hilaga kaya dapat maayos ang pananamit. Binigyan siya ng makakapal na damit na lalong nagpaganda sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay para sa gawain ng Royal Capital habang ini-enjoy ang tanawin, ngunit ang gusto lang ni Nima ay makipaglaro sa mga rare beast at monsters doon. Pagdating nila sa destinasyon ay sinalubong sila ng mayor at pinakain ng masarap na handa na ikinapula ng pisngi ni Nima. Sinabi ni Doll Eland na narinig niya ang tungkol sa mga nasawi dahil sa mga halimaw at naroon siya upang magpatayo ng outpost buildings para sa mga knight upang mapigilan at mapalayas ang mga halimaw sa lugar.
Akala nyo tapos na ang gulo, pero mas lalo palang nagiging komplikado ang lahat ng sabihin ni Dol-Ilan kay Nima na balak niyang gamitin ang dragon powers nito para lipulin ang lahat ng halimaw sa gubat, dahilan para mataranta ang ating reincarnated girl dahil naniniwala siyang kapag ginamit ang kapangyarihan ni Sol ay magliliyab ang buong kagubatan, at nang marinig ito ay iminungkahi ni Dol-Ilan na humingi siya ng tulong kay Sol at alamin kung ano-anong halimaw ba talaga ang nakatira sa Needle Frost Forest. Tinawag niya si Sol at matapos suriin ang lokasyon ay sinabi nitong wala dapat kahit anong halimaw doon, at kung meron man ay mga goblin at ilang bihirang frost spider pero nasa mas timog pa ang mga iyon. Dahil dito ay nagalit si Dol-Ilan at naniwalang kagagawan ito ng ilang tao, at nangakong siya mismo ang aayos ng problema, ngunit sa isip ni Nima ay tila may kamay ng isang Diyos sa likod ng lahat. Kinabukasan ay inilabas niya ang protective pendant at ang knife na natanggap niya noong birthday niya at naisip niyang hindi niya akalaing magagamit niya agad ang mga iyon, sa kanya inilagay sa bag. Biglang dumating si Nox at sinabi niyang aasahan niya ito sa pagpunta nila sa gubat, pagkatapos ay umalis sila ng nayon at nagtungo sa kagubatan. Sa daan ay may isang taga-nayon na nagsabing dekada na siyang nangangaso roon pero hindi pa siya nakakita ng ganitong pangyayari, kaya si Dol-Ilan na matagal nang nangunguna sa paglalakbay ay pinahinto ang grupo para magpahinga at kumain ng baon. Ngunit bago pa sila makaupo ay may narinig silang boses mula sa puno sa tabi at mabilis silang umatras, lumapit ang isang knight at pinutol ang puno gamit ang espada pero nagulat nang makita na isa lang pala itong munting kunhong nakahiga sa lupa. Nang marinig ni Nima ang salitang kuneho ay naisip niyang siguradong malambot ang balahibo nito, ngunit paglapit niya ay nakita niyang sugatan ito. Bago pa niya mahawakan ay tumakbo ang kuneho kaya napaisip siya kung nawala ba ang kapangyarihan niya, pero tumakbo pa rin siya sa loob ng gubat para tulungan ito dahil hindi niya kayang pabayaan ang maliit na nilalang kahit ayaw siya nito. Maya-maya ay nakita niya ulit ang kuneho at nilapitan ito, ngunit bago pa siya makareact ay tumalon ito at niyakap siya, dahilan para mapangiti siya at maniwalang hindi nawawala ang tamang abilities niya. Balak sana niyang dalhin ito sa grupo para gamutin ang sugat pero bigla siyang nahuli sa isang lambat at nawala ng malay. Pagmulat niya ay napalibutan siya ng mga halimaw at nang makita ng mabuti ay napagtanto niya mga goblin ang mga ito. Lumapit ang isa at tangkang kainin ng kuneho pero pinigilan niya ito at sinabing ayaw niyang kainin nila ang kuneho, kaya umatras ang goblin at tila nalito kung ano ang gagawin. Habang tinitingnan niya ang mga goblin ay naisip niyang cute din ang mga ito bago niya maalalang halimaw nga pala sila. Dinala siya ng dalawang goblin sa isang kuweba kung saan naroon ang isang batang lalaki at babae na nagngangalang Nino at Pino. Tinanong ni Nima kung kanidnap din ba sila at inamin ng babae pero pinagalitan siya sa pagtatanong ng walang kwenta. Sinabi ng lalaki na may iba pang matatandang dinukot at ikinulong sa ibang bahagi. Dahil dito ay napagtanto ni Nima na kailangan nila ang tulong niya at tinawag niya si Sol para gamitin ang magic nito, pero sinabi ni Sol na hindi niya maaaring atakihin ang goblin dahil mabababang magic beast lamang ang mga ito, at maaari lang niyang gamitin ang kapangyarihan nito kung ilalabas niya ang apoy mula sa kanyang bibig. Tumanggi si Nima at naniwalang darating ang ama niya at ang mga taga-nayon para iligtas siya. Biglang kumalam ang tiyan niya sa gutom at napansin niyang gutom din sina Nino at Pino, kaya lumabas siya para maghanap ng pagkain ngunit nabangga niya ang isang goblin. Sa halip na matakot ay tinanong niya ito kung may pagkain dahil gutom sila, at dahil sa sobrang cute niya ay binigyan siya ng prutas. Nang tikman niya ay mapait pala ito, kaya binalatan ng goblin at ibinigay muli, at sa pagkakataong ito ay natikman niya ang matamis na lasa at namula sa tuwa dahil hindi pa siya nakakakain ng ganitong cat-ames na prutas. Humingi siya ng iba pa para kina Nino at Pino pero hindi niya alam kung paano balatan, kaya inilabas niya ang knife at ginamit iyon para balatan ang prutas. Ginaya siya ng mga goblin at natuwa sila sa pagiging kapaki-pakinabang nito at hindi nagtagal ay naging kaibigan niya ang mga ito. Bigla siyang nakarinig ng malakas na pag-ungal sa loob ng kuweba at paglapit ay nakita niya ang isang hobgoblin. Sinabi nito sa maliliit na goblin na huwag magdala ng mga batang tao sa kuweba, at doon napagtanto ni Nima na kaya niyang makipag-usap dito. Tinanong niya kung bakit sila nang kidnap at sinabi ng hobgoblin na likas iyon sa kanila ngunit pinoprotektahan nila ang mga batang naliligaw at inaalagaan kahit tao pa ang mga ito. Nang tanungin kung bakit sila umaatake ng tao ay sinabi nitong para lang mabuhay, at nang alamin ang dahilan ay ibinunyag nitong pinalayas sila ng mga tao sa kanilang gubat, hindi lang goblin kundi pati kobold, orc at ogre, at patuloy silang hinabol ng mga tao hanggang sa ang mahihina at hindi kayang tiisin ang lamig ay isa-isang namatay, kaya napadpad sila sa kagubatang ito. Dahil dito ay napagtanto ni Nima na kasalanan ito ng mga tao at naisip niyang sabihin sa ama niya ngunit hindi niya kayang pabayaan ang mga ito. Tinanong niya kung gusto ba nilang maghiganti at sinabi ng hobgoblin na nais lang nilang bumalik sa dating pamumuhay bilang bahagi ng kagubatan.
Napagtanto ni Nima na hindi sila taga rito at masisira ang ecosystem kung mananatili sila, kaya may naisip siyang plano at ibinulong sa Hobgoblin. Nagustuhan nito ang ideya at tinanong kung maaari ba nilang patayin ang mga tao, ngunit sinabi ni Nima na sa laban ay ang malakas lang ang nabubuhay at hindi niya masisigurong makakaligtas ang mga tao, ngunit gagana ito kung gagawa sila ng kontrata. Pumayag ang Hobgoblin, ngunit sinabi niyang kailangan muna nilang harapin ang ama niya dahil kapag dumating ito ay papatayin lahat ng goblin, kaya kailangan nilang tiyakin na makikinig ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang prutas kina Nino at Pino at ipinaliwanag ang plano na kailangan nilang lumabas ng kuweba. Nag-alinlangan si Nino dahil halimaw ang goblin at hindi nila kailangang tulungan, ngunit naniwala si Nima na may dahilan ang mga ito at gusto niyang iligtas sila, kaya hiniling niyang maging decoy sila at magpanggap na hinahabol ng goblin. Nag-alinlangan si Pino dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang kapatid niya kahit pa sabihing lalagyan ito ng protective spell, ngunit nagboluntaryo si Nino at sinabing kahit mas bata si Nima ay pinoprotektahan pa rin ito ang buhay ng goblin kaya tutulungan niya ito. Niyakap siya ni Nima at nagpasalamat. Ayon sa plano ay tumakbo sina Pino at Nino sa gubat habang kunwaring hinahabol ng goblin at nakuha nila ang atensyon ng mga taga-nayon. Iniutos ni Dull Elend sa mga knight na protektahan ng mga bata habang bumalik ang mga goblin sa kuweba at sinundan sila ng mga knight hanggang sa makita ang hobgoblin at napaatras. Sinabi ng hobgoblin na palalayain niya ang lahat ng bata, ngunit bago pa matapos ay inatake na siya ni Dull Elend gamit ang magic, subalit sinalag ni Nima gamit ang magic ni Soul. Nakilala ni Dull Elend ang kapangyarihan ni Soul at tinawag si Nima, at kahit nabigo ang plano ay nakiusap siyang huwag umatake at pumayag ito sandali, ngunit paglapit ay nagbago ang isip at inutusang umatake ang mga knight, at muli siyang pinrotektahan ni Nima gamit ang magic ni Soul. Tumakbo siya papunta sa Hobgoblin at ipinagtanggol ito, sinabing hindi nila kasalanan at pinalayas lang sila ng mga tao, at hiniling na makinig ang ama niya, at sa wakas ay pumayag si Dull Elend. Biglang dumating si Nox at nagsimulang magingay at doon naramdaman ni Nima na may paparating na panganib. Nakita niya ang masamang aura mula sa mga palumpong at sa tulong ng kapangyarihan ni Sol ay natukoy niyang isa itong Evil Frost Spider. Bigla itong sumugod at napatingin sa takot sina Nima at ang ama niya habang iniisip ang gagawin. Tinawag siya ni Dull Elend at agad siyang lumapit, ngunit sinabi niyang sobrang gutom ang Frost Spider at tila desperado. Pumasok ang Hobgoblin at sinabing siya ang lalaban, at nang tangkain ni Nima na pigilan ay pinigilan siya ng ama niya at sinabing laban ito ng pinakamalalakas. Inatake ng Frost Spider ang Hobgoblin gamit ang paa nito, ngunit sinalag ng malalakas nitong kamay, nagpalitan sila ng suntok at sipa ngunit walang makapagbigay ng huling tama. Tinangka ng Frost Spider na patayin siya gamit ang lason, ngunit tumalon ang Hobgoblin at sinuntok ang isa nitong mata hanggang masira ito. Napagtanto ni Nima na totoong laban ito ng buhay at kamatayan. Matapos ang suntok ay nawala ng malay ang Frost Spider at itinaas ng Hobgoblin ang kamay sa paniniwalang panalo na siya, ngunit sa gulat niya ay biglang bumangon ang Frost Spider at tumalon patungo sa katawan ng Hobgoblin. Sa harap ng nakakatindig balahibong eksena, napagtanto ni Nima na kapag natalo ang Hobgoblin sa laban na ito ay walang pagdadalawang isip ang ama niyang susunugin ang lahat ng goblin para lang makapamuhay ng payapa ang mga tao, ngunit biglang may dugong tumulo mula sa ilalim ng katawan ng Frost Spider at binuhat ito ng Hobgoblin sa kanyang balikat, saka matapos ang isang malalim na buntong hininga ay inihagis niya ito palayo. Nagpasalamat ang Hobgoblin kay Nima at sinabi na nakaligtas siya sa pagkakadurog dahil sa protective spell na inilagay niya, at nang makitang ayos siya ay natuwa si Nima ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Biglang nagliwanag ng berdeng magic ang kanyang mga kamay at nagsalita ang Frost Spider, humihingi ng tulong dahil nais nitong protektahan ang kanyang anak, at maya-maya ay lumabas mula sa katawan nito ang maliit na anak, kaya napagtanto ni Nima na buntis ito at iyon ang dahilan ng desperasyon nito. Ipinaliwanag ng Frost Spider na kailangan nitong kumain ng marami para mapakain ang anak, ngunit nasira ang ecosystem dahil sa pagdating ng mga goblin kaya hindi ito makapanghuli. Dahil dito ay napaiyak si Nima at naisip na isa rin itong biktima. Kaya ipinatong niya ang kamay sa katawan ng Frost Spider at nanalangin sa Diyos na kung pupunta man ito sa kabilang buhay ay sana mamuhay ito ng payapa. Niyakap siya ni Dull Elend ngunit humagulgol si Nima at sinabing kung may paraan lang sana para iligtas ito ay ginawa niya na, ngunit natakot siya sa responsibilidad at nangakong lalakas pa siya para lahat ng nilalang ay mabuhay ng masaya. Nakatingin ang Hobgoblin sa kanya ng may lungkot, ngunit biglang naglabas ng liwanag ang katawan nito, at nang mawala ang liwanag ay nagbago ito sa anyong tao na may mala-elf na tenga at dalawang sungay sa noo. Nagulat si Nima at nagtanong kung sino ito, at sinabi ng ama niya na maaaring nag-evolve ito. Tinanong niya si Sol ang Holy Beast Fire Dragon at sinabi nitong hindi maaaring mag-evolve ang goblin ng lampas sa Hobgoblin dahil iyon na ang pinakamataas na uri, ngunit may alam siyang nilalang na tinatawag na Oni na naninirahan sa Wazite na may katawan ng tao at may sungay.
Nagtaka si Nima kung ano ang Oni at sinabi ni Sol na gusto niya itong makita kaya bibisita siya bukas. Sa isip ni Nima ay mukha itong flashy na tao sa Japan ngunit agad siyang inilayo ng ama niya at pinatakpan sa mga knight ang hubad nitong katawan. Tinuruan niya itong magsuot ng damit at niyakap bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanila ngunit pinaalis siya ng ama niya at pinatulog. Biglang lumapit ang anak ng Frost Spider at tinanong niya kung sasama ito sa kanya at tumalon ito sa braso niya kaya naniwala siyang gusto itong sumama. Sinabi niyang pinrotektahan siya ng ina nito at pinalakas pa siya kaya pinangalanan niya itong Gratia na ang ibig sabihin ay thank you at tuwing sasabihin niya ang Gratia ay nagpapasalamat siya sa Frost Spider. Biglang lumitaw ang puting marka sa ulo ng batang Frost Spider kaya napagtanto niyang nating niya ito. Kinabukasan ay nililinis ng Hobgoblin na nasaan yung tao ang paligid kasama ang maliliit na goblin at nang tanungin ni Nima kung palalayain ba ang mga tao ay sinabi nitong oo dahil nangako siya. Dumating ang isang healing knight na may dalang puting kuneho at sinabing maayos na ito at nagpasalamat si Nima at tinanong ang ama kung maaari niya itong iuwi ngunit sinabi ni Dull Eland na may mga bagay na dapat manatili sa lugar nila dahil kapag inalagaan ng tao ang mga ligaw na hayop ay maaaring masira ang kanilang kalikasan at hindi na sila makapaghanap ng pagkain. Ipinaliwanag niyang parang alon o ripple ito na kapag may binago ka ay tuloy-tuloy ang epekto sa mundo at mas kaunting ripple ay mas mapayapa ang mundo. Naisip ni Nima na gusto niyang yakapin ang lahat ng malalambot na nilalang at kung may hahadlang ay gagamitin niya ang kapangyarihan ng ama at ni Sol para sirain ito, ngunit napagtanto niyang mali iyon kaya pinakawalan niya ang kuneho. Pagkatapos ay ipinakita niya si Gratia at tinanong kung maaari niya itong iuwi, ngunit sa takot ay sinabi ni Dull Eland na halimaw iyon at hindi hayop. Ipinaliwanag ng Hobgoblin na ang mga halimaw ay tinatawag na defective, ang goblin ay defective na tao at ang Frost Spider ay defective na gagamba, at para lumakas ang isang halimaw ay kailangan itong pangalanan ng isang makapangyarihan upang kilalanin ang mundo bilang individual at makagamit ng magic at makatanggap ng basbas ng espiritu. Nang tanungin ni Nima ang pangalan nito ay sinabi nitong wala siya, kaya nagulat siya kung paanong naging malakas ito nang walang pangalan. Sinabi nitong naiinggit siya kay Gratia na may marka na, kaya napasigaw si Dull Eland at sinabing na-tame ni Nima ang batang Frost Spider kaya wala silang choice kundi iuwi ito. Nagpaalam sila sa mga goblin at bumalik sa nayon kung saan nagkita ang mga dinukot sa kanilang pamilya at nalaman nilang sina Nino at Pino ay mula sa Irega family, kaya inutusan ni Dull Eland ang mga knight na ihatid sila ng ligtas. Nagpasalamat si Pino at tinignan siya ni Nino ng seryoso kaya inakala ni Nima na galit ito, ngunit laking gulat niya nang imbitahan siya nitong bumisita at masayang niyakap niya ito at nangakong pupunta. Kinabukasan ay dumating si Sol at agad siyang niyakap ni Nima at hinimas-himas habang sinasabing sobrang kinis nito, ngunit sinabi ni Sol na hindi oni ang Hobgoblin at may bakas ito ng elemental power, ngunit hindi siya pinansin ni Nima at patuloy na hinahawakan ito kaya napasigaw si Sol at sinabing kaya nitong gumamit ng elemental powers tulad ng Holy Beasts. Kinumpirma ito ng Hobgoblin at sinabing nakikita niya ang mga elemento ngunit hindi niya alam gamitin, at nang gumawa ng clay doll ang isang knight gamit ang earth magic ay pinagawa rin ito sa kanya at winasak niya ang clay doll gamit lamang ang boses, ikinagulat ng lahat. Ipinakita rin niyang kaya niyang gumamit ng fire, wind, water at earth magic, at sinabi ni Nima na makakatulong ito sa plano niya ngunit narinig ng ama at nagtanong, kaya sinabi niyang may paraan siya para magsamang mamuhay ang tao at halimaw ngunit sa kanan niya ipapaliwanag. Dahil bagong nilalang ito ay pinangalanan niya itong Shinki at agad lumitaw ang tema mark sa noon nito kaya napasigaw siya at nagtaka kung bakit lagi itong nangyayari at inisip na gawa ito ng Diyos. Humingi siya ng tawad kay Shinki ngunit yumuko ito at nangakong siya at ang lahat ng goblin sa ilalim niya ay manunumpa ng katapatan at tatawagin siyang master, ikinapula ng mukha ni Nima. Sa nayon ay ipinaliwanag niya sa ama na nawawala ng tirahan ang mga halimaw kaya kailangan gumawa ng bagong lugar para sa kanila, maglagay ng barrier sa bundok na walang nakatira at doon ilipat ang mga halimaw, at kapag dumami ay gawing training area ng Adventurers Guild at magtayo ng inns at shops sa paanan para matustusan ang gastos at para mabantayan ng mga adventurer ang balanse. Sinabi ni Dull Eland na baka mauwi ito sa pagpatay ng halimaw sa tao para mabuhay ngunit sinabi ni Nima na bahagi iyon ng pakikibaka para mabuhay, at ngumiti si Dull Eland at sinabing napakagandang ideya at pag-iisipan niya ito. Inanyayahan niya si Shinki na sumama sa susunod na inspection dahil makakatulong ang elemental powers nito at kaalaman sa halimaw, ngunit malungkot itong nagsabing hindi siya maaaring umalis ng matagal sa pugad at tinawag muli si Nima na master at hiniling na pangalanan ang susunod na pinakamalakas na goblin para maprotektahan ang pugad. Nagulat si Nima at sinabing mas gusto niyang maging kaibigan siya at tawagin siyang My Lady, at pumayag si Shinki. Dinala siya nito sa pugad at ipinakilala ang susunod na pinakamalakas na goblin na isang babaeng goblin na kanang kamay niya at malapit na mag-evolve bilang hobgoblin pagkatapos ng ilan pang pangangaso.
Isipin mo kung paano kayang baguhin ng isang simpleng pangalan ng kapalaran ng isang nilalang, dahil habang nakatitig si Nima sa babaeng goblin ay iniisip niyang baka mag-evolve ito bilang isang pangit na hobgoblin, pero sa halip na lumayo ay hinawakan niya ang mga kamay nito at naniwalang kahit ano pa ang maging anyo nito sa hinaharap ay mananatili itong cute sa paningin niya. Tinanong niya ang goblin girl kung ano ang pinakagusto nito at agad itong sumagot na mahilig siya sa mga bulaklak. Nang marinig iyon ay napatingin si Nima sa mga bulaklak mula sa Valley of the Lily na kilala bilang Suzuran Flowers. At dahil sa tuwa ay masaya niya itong pinangalan ng Shizuko, isang pangalang kasing lamang ng mga bulaklak na iyon, ngunit biglang may isa pang goblin na lumapit at nakiusap na bigyan din siya ng pangalan. Ibinunyag ni Shizuko na mahina ito kaya napatanong si Nima kung bakit gusto pa rin itong magkaroon ng pangalan. Doon inamin ng goblin na Nolipol ang dati niyang horde ng mga halimaw at gusto niyang lumakas upang maprotektahan ang kasalukuyan niyang horde. Napaisip si Nima dahil alam niyang mahina ito at maaaring hindi na lumakas pa, pero sa kabila ng pag-aalinlangan ay naniwala siyang hindi niya ito pwedeng sakuan dahil lang may posibilidad na hindi ito mag-grow, kaya sinabi niya na kung kaya nitong patayin mag-isa ang isang giant boar na mas malakas kaysa sa kanya at maaaring ikamete nito bago sila makabalik mula sa kanilang paglalakbay ay bibigyan niya ito ng pangalan. Inakala ni Nima na uurong ito sa takot ngunit ikinagulat niya nang ngumiti ang goblin at buong tapang na pumayag. Napangiti ang ating reincarnated girl at naniwalang tutuperin nito ang pangako, kaya agad siyang nag-isip ng pangalang magbibigay rito ng lakas at mula sa sandaling iyon ay tinawag niya itong Tuki, na mula ang goblin sa hiya at taos-pusong nagpasalamat kay Nima sa pagbibigay ng pangalan. Pagkatapos nito ay umalis sina Nima at Shinki at nagtungo sa kagubatan. Habang nasa daan ay tinanong ni Shinki kung bakit palagi siyang napapaligiran ng mga tao at iba't ibang nilalang, at ngumiti si Nima habang sinasabing mahal niya ang kanyang pamilya at lahat ng nilalang sa paligid niya. Nalungkot si Shinki at ibinunyag na ang tanging pamilya niya ay ang kanyang nakatatandang kapatid na namatay sa labanan, ngunit sa halip na maawa lang ay marahang pinat ni Nima ang kanyang mukha at sinabing mula ngayon ay kaibigan na niya ito, kaya magkasama silang nagpatuloy patungo sa bayan ng Kas sa Parzeth Proxy. Sa daan ay tinanong ni Dol Ilan si Shinki tungkol sa direksyon at masigla nitong ipinaliwanag ang rutang dinaanan nila kasama ang tatlong magkakaugnay na bundok at isang magaspang na ilog. Ipinakita ni Dol Ilan ang mapa ng Osfi Domain at ipinaliwanag na ang mga pulang marka roon ay mga lugar kung saan inaatake ng mga halimaw ang mga taga-nayon at pinaghihinalaan niyang maaaring may taong nasa likod ng kaguluhang ito. Sinabi rin niyang iiwan muna niya si Nima sa kanyang kapatid na si Ralph na paparating sa Kas upang akuin ang kanyang tungkulin habang siya ay pupunta sa domain para mag-imbestiga pa tungkol sa mga pag-atake. Masayang ngumiti si Nima at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na mas makasama ang kanyang kapatid. Pagdating nila sa Kas ay nakipag-usap si Dol Ilan sa mayor ngunit palihim na umalis si Nima at nagtungo sa kalapit na Adventurer Guild kasama si Shinki. Doon ay nakilala nila ang isang babae na nagngangalang Bella na nang makita si Shinki ay agad nagsabing bawal ang beast people sa bayan. Ngunit napabuntong hininga si Nima at ipinaliwanag na bumibisita lamang sila upang tingnan ang loob at aalis din agad. Nagsorry si Bella sa kanyang asal at inalok na ipakita ang lahat sa loob ng guild. Naupo sila sa mesa at sinimulan ni Bella na ipaliwanag ang tungkol sa Adventurer Guild at ang mahigpit nitong mga patakaran. Ngunit biglang may isang lalaki na tumayo at sumigaw na hindi maaaring manahimik ang guild sa harap ng kawalang hustisya. Ibinunyag niya na naglabas ang mayor ng maliit na Goblin Horde quest na may 3 beses na mas mataas na gantimpala kaysa karaniwan at tinanggap iyon ng kanyang anak. Inakusahan niya ang mayor na ginagamit ang pera upang pakainin ang sariling pamilya imbes na suportahan ang mga adventurer na isinasapanganib ang kanilang buhay para sa kaharian. Naging kainahinala ito para kay Nima kaya tinanong niya si Bella tungkol sa lalaki at nalaman niyang ito ay si Hilran Dewitt na dating town chairman ngunit tinanggal sa posisyon dahil hindi kasando ang mayor. Naniwala si Nima na may mali sa bayang ito kaya lumapit siya kay Dewitt at hinayla ang kanyang pantalon upang hingin ang buong kwento. Nag-atubili si Dewitt at sinabing wala siyang oras para sa bata. Napaikan si Nima ngunit huminga ng malalim at sinabing akala niya ay maaari siyang makatulong. Ibinunyag niya ang kanyang buong pangalan bilang Nefertima Osfi at na siya ang ikalawang anak ni Dayland Osfi at maaaring matulungan siyang makipagkita sa kanyang ama. Agad nagbago ang tono ni Dewitt at nagpakilala bilang bagong financial auditor ng bayan na may tungkuling suriin ang lahat ng detalye ng pinansyal na aktibidad. Sinabi niyang tulad ng sa domain ay dumarami ang monster attack sa Parzeth Proxy ngunit sa Kas ay halos wala. Ipinaliwanag niyang gumawa ng peking ulat ang mayor tungkol sa mga namatay at tumanggap ng 5 gold coins bilang restitution. Ibinunyag din niyang nung nakaraang taon lamang nagkaroon ng pag-atake ng goblins sa kalapit na bayan at nalutas iyon sa tulong ng mga adventurer ngunit ang mga adventurer na ipinadala sa bagong misyon ay hindi na nakabalik. Ipinakita niya ang mapa at sinabing may libo-libong kobold sa lugar na iyon kaya naniniwala siyang ipinadala sila roon upang harapin ang napakalaking grupo ng kobolds. Nang marinig ito ay napaisip si Nima na kung may 1,000 kobolds ay tiyak na may pinuno ang mga ito at kung maayos ang lahat ay maaari niya silang isama sa kanyang plano.
Ngunit sa ikagugulat ng lahat ay bigla siyang sumigaw na gusto niyang ipet ang mga ito, agad niyang sinabi kay DeWitt na samahan siya upang makipagkita sa kanyang ama at pumayag ito, tinawag din niya si Knox at nagbigay ng mensahe para sa kanyang ama, nang marinig ni Bella na pupunta sila sa mayor's office ay nagpahayag ito ng kagustuhang sumama upang makatulong sa bayan at masayang pumayag si Nima. Pagdating nila roon ay nadatnan nila si Dull Eland na may galit na tingin at tinanong si Nima kung may maipapaliwanag ba siya matapos umalis ng walang pahintulot, nalungkot si Nima at humingi ng tawad sa kanyang ama at inamin na gusto lamang niyang makita ang Adventurer Guild. Ngunit sinabi ni Dull Eland na naging padalos-dalos siya at maaaring masyado pang maaga para ipakilala siya sa mundo bilang anak ng isang duke, nabigla si Nima at napagtanto na tama ang kanyang ama dahil kung may nangyari sa kanya ay ang mga nakatalagang bantay ang mapaparusahan. Dahil dito ay napaiyak siya ngunit biglang hinayla siya ni Ralph at mariing sinabi sa kanilang ama na hindi niya pwedeng paiyakan ng kanyang kapatid, lalo pang umiyak si Nima sa pagmamahal ng kanyang mga kapatid na palaging sumasalo sa kanya kahit siya ang may kasalanan. Maya-maya ay may nagpunas ng kanyang luha gamit ang panyo ngunit nagulat siya nang makita na si Prince Will pala yon kasama ang Sky Tiger na si Lars. Unang beses makita ng lahat ang prinsipe kaya agad silang yumuko bilang paggalang. Nang tanungin kung bakit siya naroon ay sinabi ng prinsipe na may trabaho lamang siya sa bayan at nang marinig niyang naroon si Nima ay napagpasyahan niyang makipaglaro rito. Napansin ni Dull Eland sina Bella at DeWitt at tinanong kung sino sila kaya ipinaliwanag ni Nima na mga tagabayan sila na may gustong sabihin at nangangailangan ng tulong. Ipinaalam ni DeWitt ang lahat ng detalye kaya may galit na pumasok si Dull Eland sa opisina ng mayor at harapang kinumpronte ito, tinangka ng mayor na itanggi ang lahat ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Dull Eland at agad itong tinanggal sa pwesto, gamaan ang pakiramdam ni Nima at nagsimula siyang makipaglaro kay Lars. Kinabukasan habang nakikipag-usap si Dull Eland sa mga kabalyero ay pinasalamatan niya si DeWitt sa mahalagang impormasyon at pinuri ang husay nito sa investigasyon at inalok na tulungan siya sa trabaho ngunit tumanggi si DeWitt dahil wala na siyang babalikan. Iminungkahi ni Nima na sumama sina DeWitt at Bella sa kanilang misyon dahil makakatulong sila sa plano ngunit binalaan sila ni Dull Eland na mapanganib ito at nais niyang manatiling lihim kaya humingi siya ng katapatan mula sa lahat kabilang ang prinsipe at pumayag ang lahat. Ipinaliwanag niya ang plano ni Nima at kahit natawa si Prince Will sa ideya ng pagtitipon ng mga halimaw sa isang lugar at pagharap sa mga tao ay naniwala siyang binigyan ng Diyos si Nima ng pambihirang kapangyarihan at magiging mahalaga siya sa misyon. Itinalaga ni Dull Eland si Ralph bilang pinuno ng misyon at masaya itong pumayag. Biglang dumating si Shinky at agad siyang niyakap ni Nima na ikinasama ng loob ni Ralph na may nakakatakot na tingin habang tinatanong kung sino ito. Nag-atubiling ipinaliwanag ni Nima na si Shinky ay dating hobgoblin bago nag-evolve sa misteryosong anyong ito at ngayon ay kanyang servant dahil na-tame niya at nakatali na sa kanyang true name at itinuturing na niyang bodyguard. Ipinaliwanag ni Dull Eland na bago pa siya makialam ay nakatali na si Shinky sa kanyang true name. Tinanong ni Nima si Shinky tungkol sa pagbisita nito sa mga goblin sa lugar at sinabi nitong nakatagpo siya ng grupong 16 na pinamumunuan ng isang hobgoblin at dahil hindi sila nakinig sa plano ay tinalo niya ang mga ito at ngayon ay naglilingkod sa kanya. Natuwa si Nima na maayos na ang sitwasyon ng mga goblin at tinanong ang kanyang ama tungkol sa mga kobold sa Lannis City. Ibinunyag ni Dull Eland na may impormasyon siya tungkol sa ilang pag-atake na gawa ng mga kobolds ngunit agad sinabi ng pinuno ng mga kabalyero na hindi lamang iilan kundi daan-daan ang kobolds na naroroon sa lugar na iyon na posibleng maging susunod nilang haharapin. Paano kung sa gitna ng paparating na digmaan ay may lihim na plano na kayang baguhin ang kapalaran ng mga tao at halimaw, dahil ngayon ay hinati nila ang kanilang puwersa sa 5 grupo at bawat isa ay may tiyak na tungkulin tulad ng pagbabantay at pag-iispiya. Bawat grupo ay pinamumunuan ng isang high kobold at ang namumuno sa kanilang lahat ay may mas mataas na ranggo bilang werewolf. Nang tanungin kung saan nila nalaman ang impormasyong ito ay ibinunyag ng leader na dahil hindi nila kayang harapin ang malalakas na halimaw ay humingi sila ng tulong sa Adventurers Guild at doon nila nakuha ang kaalamang iyon. Napakunot ang noo ni Nima at Mausisang nagtanong kung sino ang leader ng Adventurers Guild, at sinabi ni Dull Eland na posible raw na may tao sa loob ng guild na pumipigil sa pagdating ng mga ulat sa Royal Capital dahil hanggang ngayon ay wala pa silang naririnig na balita. Idinagdag pa ng leader na ayon sa kanyang mga kaibigan ang regional commander ay dati raw nagtrabaho sa Central Headquarters bago na italaga rito, at ang revelasyong ito ay lalong nagpasidhi ng hinala ni Nima na ang regional commander ang nasa likod ng lahat. Hindi lamang si Nima ang nag-isip nito kundi pati si Dull Eland ay naniwalang hindi na siya maaaring basta magtiwala kan inuman dahil marami silang kaaway at hindi pa nila alam kung sino ang mga ito. Biglang nagsalita si Belle at nagmungkahi na maaari siyang magbigay ng intelligence report mula sa loob ng Adventurers Guild. Ngunit agad itong tinutulan ng Brute Prince at sinabing hindi lang sa guild maaaring may kaaway kundi maging sa mga probinsya at sa mismong kaharian. Dahil dito ay napaisip si Nima na baka hindi magtagumpay ang kanyang plano ngunit pinasigla siya ni Ralph sa pagsasabing laging isang hakbang sa unahan ang kanilang ama at gagawin nito ang
lahat para maisakatuparan ang plano. Kaya ngumiti ng cute ang ating reincarnated girl. Ipinahayag ni Dull Island na dahil hindi pa nila kilala ang kanilang kalaban ay tatawagin muna nila itong Runoark at ang pag-atake nila sa mga halimaw ay tatawaging Southern Province Incident. Hiniling niya sa mga kabalyero na tulungan ang kanyang anak sa misyong ito dahil babalik siya sa Royal Capital kinabukasan at masaya silang pumayag. Naantig ang puso ni Nima sa kanilang suporta at nagpasalamat siya at sinabing inaasahan niyang makatrabaho silang lahat. Pagkatapos nito ay pinapahinga siya ni Dull Island dahil may pag-uusapang seryosong bagay ang mga matatanda. Masaya siyang pumayag at nais sana niyang umidlip kasama si Lars ngunit pinigilan siya ni Ralph at sinabing si Lars ay holy beast ni Will. Nagalit si Nima at nagbanta na sasama na lang siya kay Shinky kung hindi siya papayagan, kaya agad kinuha ng mga nerdy boys si Shinky palayo. Sinubukan niyang paupuin si Grazia sa likod ni Lars ngunit nag-alinlangan ito dahil natatakot, ngunit nang makasampa ay agad siyang napamahal kay Lars. Sumunod si Nima at sabay silang umidlip. Kinabukasan habang papunta sila sa Lenis City ay napaisip ang Brute Prince kung ano ang dapat itawag sa plano ni Nima. Nagmungkahi si Ralph ng isang katawa-tawang pangalan ngunit agad siyang pinatahimik ng prinsipe at sinabing tatawagin nila itong Shiana Project na sa Celestian ay nangangahulugang lakas at tapang. Nagpasalamat pa siya sa Diyos ng Divine Creation sa pagbibigay ng kamanghamanghang kapangyarihan kay Nima at bahagyang nagselos dahil tila pinapaboran siya nito. Ngunit sinabi ni Nima na hindi lang siya ang mahal ng Diyos kundi lahat sila, at dahil sa mabuting salitang iyon ay naniwala ang prinsipe na mahal din siya ng Diyos kaya siya isinilang sa royal family. Samantala sa royal capital ay ipinaalam ni Dull Island sa pamilya na si Nima ay nasa lihim na misyon kasama sina Ralph at ang prinsipe ngunit nagalit si Karna at pinagsabihan ang ama dahil pinayagan niyang sumama si Nima sa mapanganib na misyon kahit 5 taong gulang pa lamang ito. Sinabi ni Dull Island na may 2 holy beasts na kasama niya ngunit napansin ng kanyang asawa sa kanyang mukha na may iba pang plano si Nima, kaya sinabi niya ang lahat at natuwa si Kula dahil naniniwala siyang tulad ng tao ay nilikha rin ng Diyos ang mga halimaw at may karapatan silang mabuhay. Sinabi rin niyang kukuha sila ng mga bodyguard mula sa Adventurers Guild para protektahan at tulungan si Karna sa pagpapalakas ng kanyang magic abilities ngunit tumanggi si Karna at sinabing gusto lang niyang sumama sa kapatid. Saka ibinalita ni Kula na darating bukas si Uncle Philip sa Royal Capital at dahil purple rank adventurer ito ay magiging perpektong instructor para kay Karna. Sumigla ang loob ni Karna at pumayag na gagawin ang lahat upang lumakas at makatulong sa pamilya. Pagdating nila sa Lenis City ay napatingin si Nima sa kagubatan at sabik na makita ang mga kobolds. Binati ng leader ng mga kabalyero ang city guards at ipinakita ang simbolo ng royal family kaya agad binuksan ang gate ngunit sinabi ng mga ito na nais makipagkita ng kanilang captain sa prinsipe. Iniwan ni na Ralph at ng Brute Prince si Nima sa karwahe at nagtungo sa captain kaya nagalit si Nima at humingi ng tulong sa Wind Spirits upang makinig sa kanilang usapan. Magalang silang sinalubong ng captain na nagpakilalang si Dylan Noctis ang commander ng Parset District Office at miyembro ng First Legion. Sinabi nitong dapat silang bumalik agad sa Royal Capital dahil mapanganib ang lugar sanhi ng rogue kobolds ngunit ipinaliwanag ni Ralph na narito sila sa utos ni Duke Dull Island upang subaybayan ang mga paglitaw ng halimaw. Naunawaan ito ng captain at dinala sila sa Proxy Lord na ikinatuwa ni Nima dahil tila umaayon ang lahat sa plano niya. Nakipagkita sila sa Proxy Lord na hindi nakakatulog ng 3 araw dahil sa gabi umatake ang mga kobolds at hindi sila mapigilan ng mga kabalyero kaya humingi siya ng tulong sa Adventurers Guild at bumubuo na ito ng isang malakas na squad. Nang tanungin kung kailan darating ay sinabi niyang paparating na ang kanilang leader na si Red Loda. Sinabi ng Brute Prince na kilala niya si Loda noong Blue Loda pa ito kaya naniwala si Nima na napakalakas nito. Ngunit doon siya nabigla dahil kung malakas ang mga ito ay maaaring lipulin nila ang lahat ng kobolds. Kaya nagpanik siya at agad na unawaan ni Ralph ang kanyang nararamdaman at hiniling sa Proxy Lord na ipakita agad ang daan patungo sa mga kobolds upang bago pa dumating si Loda ay maresolba nila ito gamit ang kapangyarihan ni Nima. Nagpasalamat si Nima sa kanyang kapatid at nagtungo sila sa bayan. Sa daan ay nakita nila ang ilang bata na sinisipa ang isang nag-iisang tuta kaya agad silang pinagsabihan ni Nima ngunit sinabi ng isang bata na utos iyon ng kanyang ama dahil ang mga aso raw ang kanilang pinakamalaking kaaway. Ipinaliwanag ni Nima na ang tinutukoy marahil ng ama nito ay ang mga kobolds na kamukha ng aso ngunit nakakahiya ang saktan ng isang walang kalaban labang nilalang. Hindi iyon nagustuhan ng bata at tinangka niyang sampilin si Nima ngunit agad siyang pinigilan ng mga kabalyero. Sinabi ni Nima na ang lakas ay hindi para mang-api kundi para protektahan ang mahihina at hindi nila gagamitin ang lakas upang manakit. Hiniling niya na ibigay sa kanya ang tuta at pumayag ang mga bata. Nagalit ang isang batang mayabang at sinabing hindi maiintindihan ng isang noble ang kanilang nararamdaman ngunit pinatahimik siya ni Nima at sinabing ang tunay na lakas ay hindi lang pisikal
Kung mananatili siya sa tamang landas at hindi magiging tuso o duwag at magkakaroon ng marangal na lakas tulad ng mga kabalyerong ito ay magiging mabuti siyang tao na kayang protektahan ang mahalaga sa kanya. Matapos marinig iyon ay tumakbo ang bata habang sinasabi ang kanyang pangalan at nangakong lalakas siya para maprotektahan ang lahat. Hiniling ni Nima kay Ralph na pagalingin ang sugat ng tuta at agad itong ginawa, ngunit matapos gumaling ay tumingin ang tuta sa kagubatan at naniwala si Nima na hindi ito alaga ng tao. Saka sinabi ni Shinki na ito ay anak ng isang kobold kaya naniwala ang lahat na pati ang mga kobolds ay tila naaakit kay Nima. Nais ng kobold cub na bumalik sa kanyang ina ngunit binalaan ng brute prince si Nima na kapag ginawa nila iyon ay maaari silang ituring na kidnappers at atakihin ng kobold horde. Ngunit nang makita ni Nima ang luha sa mata ng cub ay nanumpa siyang ibabalik niya ito sa kanyang ina anuman ang mangyari. Kinabukasan, habang papunta sila sa kagubatan para ihatid ang anak ng kobold, may napansin silang kakaiba sa lungsod. Tinuro ni Dewey ang kampana ng lungsod at sinabing oras na ng tanghali pero hindi pa ito tumutunog. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas, kailangan talagang patunugin ang kampana kahit may state of emergency. Sinabi niya sa reincarnated na babae na may nararamdaman siyang kakaiba sa bayang ito at gusto niya itong imbestigahan. Naunawaan ito ni Nima kaya pinayagan niya si Dewitt na mag-imbestiga pero binalaan siyang huwag magpadalos-dalos at kung may mangyari, agad siyang bumalik sa kanya. Dahil dito, naghiwalay sila at tumuloy ang grupo papunta sa kagubatan para ibalik ang anak ng kobold sa kanyang ina. Habang naglalakad, tinanong ni Nima ang anak kung tama ba ang daan nila at masaya nitong sinabing oo pero gusto na nitong bumilis dahil hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang ina. Nang makita ni Shinki na nagmamadali ang anak ng kobold, binuhat niya si Nima at nagpatuloy para hindi raw mapagod ang kanyang master pero hindi nagustuhan ito ni Ralph at ng Brute Prince at gusto sana nilang parusahan siya. Habang umaandar sila, may narinig silang ingay mula sa mga palumpong. Sinuri ito ng mga knight pero isang maliit na slime lang naman pala ito. Tiningnan ito ni Nima at naisip niya na sobrang lambot siguro ng katawan nito at nagtaka siya kung ano kayang mangyayari kung pisilin niya ito. Naisip pa lang niya ito, sinabi agad ni Shinki na humihingi ng tulong ang slime sa kanila. Ipinahayag niyang naiintindihan niya ang wika ng karamihan sa mga halimaw at ang sabi ng slime ay nanghihina na ang kanyang kasama at gusto niya silang tumulong. Dahil dito, naisip ni Nima na dapat nilang tulungan at iligtas ang buhay nito, kaya humingi siya ng pahintulot kay Ralph at agad naman itong pumayag. Kaya pinasundo ni Nima ang slime na dalhin sila sa kanyang kasama, at nang sundan nila ito, nakarating sila sa isang malaking slime na puno ng iba't ibang kulay. Nagtaka si Nima kung ano ito, at sinabi ng isang knight na ito ay parent slime na kayang gumawa ng hindi mabilang na maliliit na slime. Ipinaliwanag niya na ang mga makukulay sa loob ng katawan nito ay mga baby slime na malapit na niyang ilabas pero nagtataka siya kung bakit narito ang parent slime sa malamig na lugar gayong sa mainit na rehiyon lang sila dapat nabubuhay. Dahil dito, hiniling ni Nima sa slime na huwag manganak dito pero wala na itong magawa. Ipinaliwanag ng Brute Prince na kapag naging parent slime na sila, nagiging parasitic na ito, ibig sabihin hindi na sila makakilos ayon sa kanilang kalooban. Nag-isip si Nima kung ano ang gagawin dahil ayaw niyang mamatay ang slime dito, pero nagulat siya nang sabihin ng Brute Prince na hindi kayang magparami ng slime kung nasa loob ito ng katawan ng isang tao. Nagulat si Nima kaya tinanong niya ang slime kung bibigyan niya ito ng pwesto sa kanyang katawan, kakainin ba siya nito, at sumagot ang slime ng hindi. Pero nang tanungin niya kung kakainin nito si Shinki para kontrolin ang katawan nito, sinabi ng slime na uubusin niya ito ng buhay. Dahil dito, naisip ni Nima na dahil sa kanyang kakayahan na magpaamo ng mga halimaw at hayop, siya lang talaga ang pwedeng magbigay ng pwesto sa kanyang katawan. Pero sinabi ni Shinki na kapag nasa loob na ng katawan niya ang slime at kinontrol ang kanyang mga internal organs, hindi na niya kailangan pang pumunta sa banyo dahil ang slime na ang dudumi ng anumang kakainin niya sa hinaharap. Nang marinig ito, naisip ni Nima na sa ganitong paraan, pwede na siyang kumain ng marami nang hindi tumataba. Kaya napagpasyahan niyang bigyan ng pwesto ang slime sa kanyang katawan, pero binalaan niya ito na puno ng problema ang kanyang buhay, pero hindi naman ito nag-alala. Pagkatapos, pinangalanan niya itong Shizuko at matagumpay niya itong pinaamo. Pumasok ang slime sa kanyang katawan at kumuha ng pwesto nang hindi siya nasasaktan. Tinanong siya ni Ralph kung okay lang siya, at sinabi niyang maayos naman siya pero nararamdaman niya ang kamalayan ni Shizuko sa loob niya. Tinanong din ng Brute Prince kung ano ang gagawin nila sa isa pang slime dahil malapit na rin itong maging parent slime. Pinaamo rin ito ng reincarnated na babae at pinangalan ng Hako at sinabi niyang isasama nila ito at maghahanap ng ligtas na lugar kung saan makakapagparami ito ng ligtas. Biglang lumapit ang anak ng kobold sa kanya, nagtataka kung nakalimutan na siya nito pero sinabi ni Nima na may tinulungan lang siya at hindi niya ito nakalimutan.
Kaya muli silang nagtungo sa kagubatan, sa pagkakataong ito ay may determinasyon na mahanap ang ina ng anak ng kobold kahit ano pa ang mangyari. Sa daan, sinubukan ng grupo na gamitin ang kanilang magic para mahanap ang enerhiya ng mga kobold, pero nagulat sila nang wala silang makita. Hiniling nila kay Lars na tumulong, pero sinabi niyang kahit siya ay isang holy beast, hindi niya mahanap ang magical aura na nakatago sa loob ng kagubatan. Naniniwala si Nima na may isang nilalang sa kagubatan na sapat ang lakas para itago sila ng hindi napapansin ng tao, maging ng holy beasts. Humingi siya ng tulong kay Lars at pumayag ito matapos maglabas ng kaunting enerhiya sa kagubatan. Tinanong siya ng Brute Prince kung may paraan na ba siya para mahanap ang mga kobold at sinabi ng reincarnated na babae na sa kagubatan na ito, may isang bagay na hindi tao, hindi espiritu, at hindi halimaw, kundi isang bagay na lampas sa kanilang imahinasyon, at ang bagay na ito ang makapagsasabi sa kanila kung nasaan ang mga kobold. Sinabi rin niyang minsan itong ikinwento sa kanya ng Brute Prince nang basahan siya nito ng libro sa palasyo. Pagkatapos, nakarating sila sa isang puno na pinagpupugaran ng maraming hayop at naisip ng reincarnated na babae na ito na siguro ang hinahanap nila. Biglang may pumasok na alaala sa kanyang isipan nang sabihin ng Brute Prince na may mga pagkakataong ang mga bihirang nilalang na nabubuhay ng matagal ay nagiging isang bagay na nagpoprotekta ng isang teritoryo gamit ang espesyal na kapangyarihan at ang mga nilalang na ito ay tinatawag na guardians. Napagtanto ni Nima na ang punong ito ang Guardian Tree na hindi magical creature, hindi buhay na nilalang o espiritu. Ipinakilala niya ang sarili sa Guardian ng kagubatan at humingi ng paumanhin sa abalang dulot nila. Sumagot ang Guardian na hindi niya kailangan ng kanyang paghingi ng tawad, pero nagulat siya na siya ay isang royal child, may dalang holy beast at ilang halimaw. Gustong malaman ng Guardian kung sino siya, pero sa isip ni Nima, hindi niya maaaring sabihin ang kanyang tunay na pagkatao dahil siya ay reincarnated sa mundong ito ng Diyos. Tinanong siya ng Guardian kung ano ang kanyang nais, kaya inangat niya ang anak ng kobold at sinabing hinahanap nila ang kanyang ina at gusto nilang malaman ang kanilang pinagtataguan. Sinabi niyang kapag nahanap na nila ang taguan, ibabalik niya ang anak na ito sa kanyang ina at aalis na agad. Pero sa kanyang pagkabigla, sinabi ng Guardian na hindi niya maibibigay ang impormasyong ito dahil may mga taong patuloy na hinabol ang mga kobold hanggang sa itaboy sila sa kagubatang ito. Naawa raw siya nang makita niya ang kanilang kalagayan kaya itinago niya sila mula sa mga tao. Sinabi ni Nima na alam niyang may mga ginawang hindi katanggap-tanggap ang mga tao, pero ang gusto lang naman niya ay maibalik ang anak na ito sa kanyang ina at makipag-usap sa mga kobold. Nang marinig ito, sinabi ni Nima na maaari siyang sumumpa sa kanyang pangalan, pero nagtiwala na ang Guardian sa kanya at hindi na niya kailangang gawin yon. Kaya binuksan ng Guardian ang daan para sa kanila at sinabing puntahan siya ni Nima matapos ang kanyang gawain, at masaya naman siyang pumayag. Nang malutas ito, naisip ni Nima na magdala ng pagkain para sa mga kobold at tinanong ang grupo kung alam nila kung anong pagkain ang gusto nito, pero bago pa man sila makasagot, biglang nakaramdam ng masamang presensya ang lahat ng halimaw at hayop. May isang insekto na sumugod kay Nima pero sinipa ito ni Nox at ni Leopold, at pinagpira-piraso naman ito ni Lars. Pagkatapos, sinabi ni Shinky na ang mga insektong ito ay tinatawag na mamushi at masarap daw itong kainin. Matapos itong ihawin, nag-alinlangan ng grupo na kainin ito, pero nang subukan nila, nasarapan silang lahat, kasama na si Nima. Dahil dito, nakaisip ng plano si Nima at inutusan ng lahat ng Knight at si Lars na manghuli ng mamushi kung may makita sila, dahil ibibigay niya ito sa mga kobold bilang regalo. Pagkatapos manghuli, nakarating sila sa isang madilim na lugar kung saan may mga kobold na sumubok umatake sa kanila. Sinabi ni Nima na pumunta sila rito nang may basbas ng Guardian ng kagubatan at gusto lang nilang makipag-usap sa kanilang pinuno pero hindi sila naniwala sa kanya. Kaya ipinakita niya ang pagkain na dala niya at sinabing para sa kanila lahat ito. Nang makita ito, pumayag ang mga kobold at sinabing sumunod sila. Pagkatapos, nakarating sila sa isang lugar kung saan abala ang mga kobold sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at nang makita ito ni Nima, naisip niya na ito ay isang makalangit na paraiso ng fluffiness. Biglang may lumapit na babaeng kobold at tinanong kung ano ang ginagawa ng mga tao dito. Sinabi ni Nima na ibabalik nila ang anak na ito sa kanyang ina at kinilala ng babae na anak nga ito ng kanilang grupo. Pero tinanong niya ang anak kung bakit siya nasa labas ng kagubatan at sinabi nitong iniwan siya ng iba pang mga anak. Nagalit ang babaeng kobold at gusto sanang pag-alitan ng iba, pero pinigilan siya ng reincarnated na babae at sinabing marami silang dalang pagkain at gusto niyang kainin nila ito. Naisip ni Nima na kapag nakakain na nila ang lahat ng pagkain, magtitiwala na sila sa kanya at saka siya makikipag-usap. Pagkatapos ipamigay ang lahat ng pagkain, sinabihan ni Nima ang babaeng kobold na kumain din dahil wala pa itong nakakain.
Nagpasalamat ang babaeng kobold sa pagkain pero pagkatapos ay sinabihan si Nima na umalis na. Nagtataka si Nima kung may galit ba ito sa tao at ipinakilala ng babaeng kobold na nagngangalang Sicily ang kanyang sarili at sinabing maraming grupo ng kobold ang sabay-sabay na inatake ng mga tao at marami sa kanila ang namatay dahil doon. Nang marinig ito, napagtanto ni Nima na totoo ang lahat ng sinabi ng Guardian ng Kagubatan, kaya sinabi niya na may darating na extermination squad upang lipulin sila, kaya lubhang mapanganib na manatili sila rito. Sinabi ni Sicily na alam niya ito dahil sinabi na sa kanya ng mga bituin. Inihayag niya na siya ay isang star reader, isang pari na nakakabasa ng kapalaran ng iba. Sinabi niya kay Nima na lalaban sila sa mga tao at mananalo sila sa gyerang ito, pero sinabi ni Nima na may paraan para tapusin ang gyerang ito nang hindi nag-aaway. Pero hindi nagtiwala si Sicily sa kanya at sinabing umalis na siya dahil wala siyang balak magtiwala sa tao. Biglang pumasok si Ralph at ang iba at sinabihan si Nima na umalis na dahil kailangan na nilang bumalik sa lungsod bago dumilim. Malungkot na umalis si Nima pero sinabihan niya si Sicily na bibisita siya ulit bukas. Pagkaalis niya, tiningnan ni Sicily ang mga bituin at nakita niya ang bituin ng isang tagapagligtas na nakatayo sa tabi ng kanilang bituin. Nagtaka siya kung ano ito at naisip na baka nga totoo ang sinabi ni Nima pero agad niya itong binaliwala. Kinabukasan, nakatanggap si Ralph ng sulat mula sa kanyang ama at sinabi kay Nima na papunta na rito ang kanilang kapatid na si Karna. Naniniwala si Nima na maaaring hindi ito magandang senyales dahil tuwing nagkakasama-sama ang tatlong magkakapatid, laging may kaguluhang nagaganap. Biglang sinabi ng Brute Prince na may bagong utos ang hari. Ipinaliwanag niya na sa utos na ito, binigyan siya ng hari ng autoridad na arestuhin ang mga Royal Knight na hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin at maaaring maging hadlang sa proyektong ito. Natuwa si Nima at sinabing maaaring maging maganda ito para sa kanila dahil sa ganitong paraan, mananatili ang Brute Prince hanggang sa dulo at walang makakapigil sa kanilang proyekto. Pumayag ang Brute Prince, pero tinanong siya ni Nima na alamin ang tungkol kay Dawit. Humingi ng tulong ang Brute Prince sa mga espiritu at sinabi nito na may iniispiya si Dawit para makahanap ng impormasyon tungkol sa mga nasa likod ng extermination squad. Muli, pumunta si Nima sa lugar ng mga kobold, dala ang pagkain at ibinigay ito sa kanila. Nagulat si Sicily na muli siyang bumisita, lalo nang makita sina Grazia at ako sa kanyang mga balikat. Tinanong ni Sicily kung ano ang ginagawa ng mga halimaw na iyon sa kanyang balikat at sinabi ni Nima na kailangan nila ng tulong kaya tinulungan niya sila. Dahil dito, tinanong ni Sicily si Nima tungkol sa Shiana Project at nang marinig ito, agad na ipinaliwanag ni Nima ang lahat tungkol dito at inihayag na maaaring hindi siya pinagkakatiwalaan ng mga kobold pero gusto niya talaga silang tulungan. Malungkot na tiningnan ni Sicily ang ibang mga kobold at sinabi kay Nima na ang gusto lang niya ay protektahan ng mga kobold na iyon at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na siya na lang ang natitirang pamilya matapos lipulin ng mga tao ang kanyang iba pang pamilya. Dahil dito, sinabi ni Nima kay Sicily na hawakan si Hako para kumalma ito at masaya naman itong ginawa. Pagkatapos, hindi makapaniwala si Sicily na may tao sa mundong ito na gustong magligtas ng mga halimaw, pero sinabi ni Nima na hindi siya naniniwala sa lahi at tribo, at gusto lang niyang iligtas ang lahat ng may problema. Kaya tinanong niya si Sicily kung sasali ang kanyang tribo sa proyektong ito, at masayang pumayag si Sicily. Dahil dito, natuwa si Nima at naisip na dahil tagumpay ang kanilang unang hakbang, malapit na rin nilang matulungan ang lahat ng halimaw. Biglang dumating ang isa sa mga pinuno ng tribo ng kobold at nagpasalamat kay Nima sa pagligtas sa isa sa kanilang mga anak pero ang gusto lang naman ng reincarnated na babae ay hawakan ng kanyang mabalahibong katawan. Ipinakilala ng kobold ang sarili bilang si Hanley at sinabing kabilang siya sa healer family. Nang marinig ito, nagtaka si Nima kung paano nakakagamit ng healing magic ang mga kobold at sinabi ni Hanley na may dalawang uri ng bloodline ang mga kobold, ang hunting at ang lifestyle. Ipinaliwanag niya na ang bloodline ng hunting ay mahusay sa armas at pisikal na kakayahan, samantalang ang bloodline ng lifestyle ay mahusay sa craftsmanship at mga bagay na kapakipakinabang sa araw-araw na pamumuhay, kabilang na ang healing magic. Dahil dito, nagtanong si Nima kung bakit ang ibang kobold ay naglalakad sa apat na paa at ang iba naman ay sa dalawa. Sinabi ni Hanley na ang mga baby kobold ay kulang pa sa muscles kaya sinasanay nila ang kanilang balikat at binti sa apat na paa, pero kapag sila ay tumanda na, kaya na nilang tumayo sa dalawang paa. Habang nagpapaliwanag pa si Hanley, naisip ni Nima na hindi na niya mapigilan ang sarili sa sobrang fluffiness. Kaya niyakap niya si Hanley at hinawakan ng kanyang mabalahibong katawan na inihayag na matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong fluffiness. Nagulat si Hanley at nagtaka kung ano ang nangyayari, kaya hiniling niya kay Nima na itigil ito, pero agad na tumanggi ang reincarnated na babae.
Biglang dumating sina Ralph at ang Brute Prince at sinabihan si Nima na layuan si Hanley, pero sinabi ni Nima na subukan din nila dahil mararamdaman din nila ang fluffiness. Kaya sinubukan din ito ng dalawa at nagustuhan din nila, pero si Hanley, na hindi na makatiis, ay umatras at sinabing hindi siya laruan. Pagkatapos, dumating ang lahat ng pinuno ng Kobold, at nang marinig ang plano ni Nima, pumayag silang sumali sa Project Shiana. Natuwa si Nima at sinabing nalutas na ang problemang ito, at ngayon, kailangan na nilang alamin kung paano haharapin ang Extermination Squad. Naniniwala ang isa sa mga pinuno na hindi sila makakalikas ngayon dahil kung gagawin nila yon, wala silang mga resources at pagkain para mailigtas ang kanilang pamilya. Pero gusto ni Nima na harapin sila ng direkta. Nang tanungin kung paano, ipinaliwanag ni Nima na lalaban na nila ng todo ang Extermination Squad, at pagkatapos ay lilinlangin sila upang magtipon sa isang lugar, at doon sila tatakas gamit ang bilis ng mga kobold na hindi nila kayang habulin. Biglang may isang batang babae na may tainga at buntot ng pusa na nagsabi sa lahat na huwag magtiwala sa babaeng ito dahil dadalhin lang sila nito sa kapahamakan. Sinaway siya ni Cicely dahil nakikialam siya sa usapan ng mga matanda, at inihayag na ito ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagtaka si Nima kung paano siya magiging kapatid nito gayong hindi naman siya kamukha ng Kobold, pero sinabi ng Brute Prince na ang batang ito ay isang beast person at kabilang sa Starwolf tribe. Pero hindi na iyon ang mahalaga sa reincarnated na babae, ang gusto lang niya ay hawakan ng kanyang magagandang tainga at mabalahibong buntot. Sinabi ng batang babae kay Nima na ang lahat ng tao ay sikim at malupit, at dahil sa kanila kaya sila naghihirap ngayon. Sinabi ni Nima na totoo namang may malulupit na tao pero nandito siya para tumulong. Tinanong niya ang bata kung may mas maganda ba siyang ideya para mailigtas ang grupong ito, pero sinabi ng bata na wala siyang alam dahil walang nagsasabi sa kanya dahil bata pa siya. Gusto na siyang patahimikin ni Cicely pero pinigilan siya ni Nima at hiniling na sabihin ng bata ang lahat ng nasa isip niya. Napaiyak ang bata at sumigaw na gusto niyang lumaban sa mga tao para maprotektahan ang kanyang tribo. Dahil dito, hiniling ni Nima sa bata na sumali sa kanyang grupo na sinabing sa ganitong paraan siya ang magiging pinakaligtas sa kanyang tabi at hindi na mag-aalala ang kanyang ate. Habang iniisip pa ng bata ang alok na ito, hindi na napigilan ng reincarnated na babae ang kanyang mga kamay at sinimulan na nitong eye stroke ang ulo ng bata, at naisip niyang kapag naging malapit na sila, mahahawakan na rin niya ang buntot at tainga nito. Dahil dito, sinabihan ni Cicely ang kanyang kapatid na manatili sa tabi ni Nima at protektahan siya sa anumang bagay, na inihayag na siya na ang kanilang huling pag-asa, at masayang sumunod ang Beast Girl. Sinabi ni Nima na hindi niya kailangan ng tagapagligtas dahil mayroon naman siyang kapatid na si Ralph at ang Brute Prince para protektahan siya, pero sinabi ni Cicely ang tungkol sa mga bituin at kung paano nito sinabi na si Nima ang magiging kanilang tagapagligtas, kaya ayaw niyang masaktan ito kahit ano pa ang mangyari. Sinabi niya na kung wala si Nima, hindi sila makarating sa puntong ito at hindi magkakaroon ng usapang ito. Pagkatapos, habang nag-uusap ang mga kobold, hiniling ni Nima kay Ralph na pumasok sa Extermination Squad. Nang tanungin kung bakit, sinabi ni Nima na sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang hindi kinakailangang pagkamatay gamit ang kanyang healing magic. Dahil dito, pumayag si Ralph at nagsimula ng maghanda ang mga kobold para sa labanan. Biglang may isang kobold na nagngangalang Faika na siya ring kapatid ng maliit na anak na nagsabing gusto niyang sumali sa kanilang grupo. Tinanong ni Nima kung bakit at sinabi niyang siya ay isang mensahero at makakatulong sa labanan, kaya masayang pumayag ang reincarnated na babae. Dahil dito, itinalaga ni Nima ang napiling mga kobold at mga knight sa kani-kanilang tungkulin at sinabihan silang mag-ingat dahil ayaw niyang mapahamak sila. Pagkatapos, nakipagkita sila sa pinuno ng Extermination Squad at sinabing may mahalaga silang tatalakayin. Pumayag ang pinuno at dinala sila sa kanyang silid. Sa daan, nakita ni Nima si Dewitt na nagtatrabaho bilang isang lingkod pero pinigilan siya nito na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Naniniwala si Nima na may kakaibang nangyayari kaya nagkukunwari si Dewitt. Sa loob ng silid, sinabi ni Ralph sa pinuno na gusto niyang sumali sa Extermination Squad na inihayag na malaki ang maitutulong niya para mailigtas ang mga inosenteng buhay. Biglang may isang takot na knight na bumulong sa pinuno at agad itong umalis kasama siya. Humingi ng tulong si Shinky sa mga espiritu at sinabi nito na may ilang knight na nasugatan habang sinusubukang paghiwalayin ang nag-aaway ng mga adventurer. Pumunta ang reincarnated na babae na si Nima at ang iba para tingnan ito pero nagulat sila sa kanilang nakita. Habang tinitingnan nila ang mga sugatang knight, napagtanto ni Ralph na hindi sapat ang dalawang healer para sa mga sugat kaya nagpasya siyang tulungan sila.
Naniniwala ang reincarnated na babae na si Nima na lubhang kakilakilabot ang sitwasyon at nagtaka siya kung paano sila nagkasugat ng husto, pero nilinaw ng Brute Prince ang kanyang pag-aalinlangan sa pagsasabing inatake sila ng isang carnivorous beast at ang mga hiwa sa kanilang katawan ay mula sa wind magic. Nang sinimulan na ni Ralph ang kanyang healing magic, nanalangin si Nima sa Diyos at hiniling na ibigay nito ang kanyang lakas sa kanyang kapatid upang mailigtas nito ang mga inosenteng buhay gamit ang kanyang healing magic. Dahil dito, umabot ang magic ni Ralph sa lahat ng sugatang knight at agad silang gumaling. Hindi makapaniwala ang pinuno ng extermination squad sa kanyang nasaksihan pero pinuri pa rin niya si Ralph sa kanyang hindi kapani-paniwalang magic. Sa gabi, pumunta si Nima sa silid ng kanyang kapatid pero napagod sa daan matapos maisip na may bagong problema na naman silang haharapin sa anyo ng isang Beastmaster. Pagpasok niya sa silid ng kanyang kapatid, nakita niya na nandoon na si DeWitt. Una niyang tinanong ang kalusugan nito at pagkatapos ay kung mayroon ba itong impormasyon tungkol sa mga knight. Sinabi ni DeWitt na nang makapasok siya sa knighthood, naghanap siya ng impormasyon at nalaman niyang ang regional commander ay nagnanakaw ng relief aid, umiimbes ng pondo, at tumatanggap ng suhol mula sa mga adventurer. Tinanong ng Brute Prince kung mayroon ba siyang ebidensya tungkol sa ilegal na daloy ng pera, at sinabi ni DeWitt na wala pa dahil kilala ang regional knight sa kanilang kaina-hinalang pamamahala. Biglang may naisip ang Brute Prince at sinabi sa lahat na regular na nag-o-overorder ng supplies ang mga knight kung sakaling may emergency, at kung susuriin nila ang kanilang mga order at deliveries, baka may makita sila. Dahil dito, inatasan ng Brute Prince si DeWitt para sa misyong ito at ibinigay sa kanya ang kanyang royal crest na sinabing huwag niyang palalampasin ang mga nasa likod nito kahit ano pa ang mangyari. Naisip ni Nima na ngayong nasa kamay na ni DeWitt ang royal crest, mas lalong gugustuhin siyang habulin ng mga tao kaya mas magiging delikado ang kanyang buhay. Kaya sinabi niya sa kanya na alagaan ang sarili at mang-alap lang ng impormasyon tungkol sa mga salarin dahil si Will at ang iba na ang bahala sa iba. Hindi lang yon, ipinatawag din niya ang mga espiritu at sinabihan silang protektahan ang buhay ni DeWitt sa lahat ng pagkakataon na inihayag na kaibigan niya si DeWitt kaya nagpasalamat ito sa kanyang kabutihan. Pagkaalis nila, sinabi ni Ralph kay Will na darating bukas ang Red Loda Group at lalala ang sitwasyon pagkatapos nito, pero sinabi ng Brute Prince na huwag siyang mag-alala para kay Nima dahil siya naman ang pumili ng landas na ito. Kinabukasan, nanguna ang Brute Prince at sinabi sa lahat ang tungkol sa plano ni Nima at kung paano niya gustong iligtas ang lahat ng buhay ng mga kobold. Ikinwento niya ang tungkol sa Extermination Squad sa Red Loda Group at sa kanilang mga miyembro at hinati niya sila sa 15 grupo na bawat isa ay may 2 healer magician. Habang patuloy niyang ibinabahagi ang lahat ng impormasyon sa mga kobold, hindi makapaniwala si Nima na si Will, na isa ring prinsipe ng kahariang ito, ay isinasakripisyo ang buhay ng kanyang mga knight at mamamayan para sa kapakanan ng mga halimaw. Naisip niya na ito ay kanyang plano at hindi alam ito ni Will, pero pumayag pa rin siya sa kanyang kahilingan. Nagtataka si Nima kung magtatagumpay ba sila pero sinabihan ng lahat ng kobold na maghanda para sa labanan at sa mga posibleng mamatay. Sinabi ni Will na huwag niyang isipin ang pagkabigo dahil pinili niya ang tamang landas at sa kalaunan, ang landas na ito ay haantong sa tagumpay. Sinabi ni Nima na nag-aalala siya para sa mga inosenteng buhay, ngunit sinabi ng Brute Prince na maging matapang siya dahil napakahalaga ng kanyang papel sa labanan. Biglang nakatanggap si Will ng mensahe mula sa Wind Spirit at sinabi kay Nima na ang nahuling carnivorous beast at ang Beastmaster ay pinalaya na, at ang grupo ni Ralph ang nag-iimbestiga sa mga nasa likod nito. Nang marinig ito, naisip ni Nima na lumalala ang sitwasyon at nagtataka kung ano ang mangyayari bukas. Kinabukasan, sinalubong si Nima ng 2 maliit na kobold na niyakap at dinilaan siya. Habang ginagawa nila ito, sinabi ng isa sa mga pinuno ng grupo ng mga mandirigmang kobold kay Nima na huwag niyang sisihin ang sarili sa labanang ito dahil sila mismo ang pumili na lumaban. Inihayag ng pinuno na mahaba na ang kanyang buhay, pero ang tanging motibo niya ngayon ay iligtas ang kanyang grupo at si Nima, na naniniwala siyang magdadala sa kanilang grupo sa isang ligtas na lugar. Bago umalis, sinabihan niya si Nima na pasiglahin ang sarili dahil napakahalaga ng kanyang konsentrasyon para dito, at masayang sinabi ni Nima na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagkita-kita silang lahat ng mga kobold, at sinabi ni Will ang pagdating ng Red Lord at ng Beastmaster. Dumating ang maliit na Beast Girl at tinanong si Nima kung kumusta siya. Natuwa si Nima na nag-aalala sa kanya ang bata, pero hindi pa rin mapigilan ang kanyang mga kamay na hawakan ang kanyang mabalahibong tainga. Biglang may narinig ang Beast Girl at sinabi sa lahat na pumasok na ang mga adventurer sa kanilang teritoryo. Samantala, may kakaibang nararamdaman ng Red Lord Group mula nang pumasok sila sa kagubatan na ito. Naniniwala silang may isang bagay na pumipigil sa kanila na marating ang kinaroroonan ng mga kobold dahil 2 beses na silang naligaw sa kagubatan na ito.
Pagkatapos, ayon sa plano ni Nima, nang makarating sila sa checkpoint ng lugar, ginamit ni Shinki ang makapal na ulap upang hadlangan ang kanilang paningin, at pinaputukan sila ni Lars ng makapangyarihang kidlat na pumatay sa karamihan ng mga adventurer sa unahan, at ang mga natira naman ay inalagaan ng mga kobold. Nahuli rin nila ang Beastmaster at itinali siya sa isang puno, pero sa kanilang pagtataka, inutusan nito ang carnivorous beast na tapusin silang lahat. Nang gagawin na ito ng halimaw, dumating si Grazia upang iligtas sila at hindi lang ang halimaw ang kanyang nilipol kundi pati na rin ang Beastmaster gamit ang kanyang kamandag. Noong una, naisip ni Nima na baka napatay niya ang mga ito, pero sinabi ng mga kobold na panaralisa lang niya ang mga ito, at nagpasalamat siya kay Grazia sa tulong nito. Dahil dito, sinimulan ni Will ang kanilang ikalawang yugto at inatake ang mga adventurer gamit ang mga kahoy, matutulis na bato, at maging sa pagtrap sa kanila sa isang malaking hukay kung saan binuwag ni Hako ang lahat ng kanilang kagamitan. Pero sa kanilang pagtataka, nakaligtas pa rin ang Red Lord Group sa kanilang atake. Isa sa kanilang miyembro na si Syria ay nagawa pang buhayin ang mga bumagsak na adventurer gamit ang kanyang central cast spell. Naniniwala si Nima na malalakas ang mga adventurer at kung wala silang gagawin ngayon, maaabot nila ang kanilang kinaroroonan. Kaya hiniling niya kay Sol na tumulong pero tumanggi ito sa pagsasabing kung siya ay gaganap ng spell mula sa kanyang kasalukuyang lokasyon, masasaktan din si Nima. Dahil dito, wala nang nagawa si Nima kundi utusan ang mga kobold na makipaglaban sa mga adventurer. Inatake nila ang mga adventurer ng todo, pero masyadong malakas ang Red Lord Group para sa kanila at madali nilang napabagsak ang karamihan sa mga kobold. Isa sa mga miyembro ng grupo, na isang beast person at magaling ang pandinig, ay nagsabi sa kanilang pinunong si Yuga na may nararamdaman siyang tao sa malapit at maaaring tinutulungan nila ang mga kobold. Nabanggit din ni Yuga na nakarinig siya ng tunog ng isang bata pero naisip niyang imahinasyon lang iyon. Dahil sa paghahayag na ito, sinabi niya sa ibang knight na magtipon-tipon dahil malapit na nilang lipulin ang mga kobold, pero nang makakita ng malaking pagsabog mula sa fire magic, sinabihan niya silang umatras muna. Iminungkahi ni Yuga sa pinuno ng extermination squad na umatras at unahin ang depensa habang ginagamot ang mga sugatang knight dahil sa tingin niya ay napakatapang ng kanilang mga kalaban. Hindi pumayag ang pinuno sa kanyang ideya dahil kalahati pa lang ng mga kobold ang nalipol nila, pero sinabi ni Yuga na kung lalaban pa sila, mawawalan sila ng lahat ng knight. Samantala, naniniwala si Seira na may binabalak ang mga kobold at ginagamit nila ang labanang ito para itago ang isang bagay. Tinanong ni Ralph kung ano iyon, at sinabi ni Seira na ang huling anyo ng ebolusyon ng kobold ay werewolf, at maaaring itinatago nila ang mga mandirigmang iyon sa likuran. Ipinaliwanag ni Yuga na ang mga halimaw ay nahahati sa mga nag-i-evolve at sa mga hindi, at ang mga nag-i-evolve sa mas mataas na antas ay nakakakuha ng natatanging lakas tulad ng magic at bilis. Naniniwala siya na kung ang mga werewolf na may mataas na ebolusyon ay kasama nila, nangangahulugan ito na wala silang tsansa na matalo sila. Biglang naglagay ng barrier si Ralph sa gitna ng grupo at sinabihan silang sumumpa sa kanilang pangalan na hindi nila uulitin ang sasabihin niya. Pagkatapos nilang sumumpa, nagpasalamat si Ralph sa kanila at sinabing may isang masamang organisasyon sa Hilaga na nanghuhuli ng mga halimaw at nagiging sanhi upang tumakas sila patungo sa kanilang kaharian. Hindi nila alam ang tungkol sa organisasyong ito pero tinatawag nila itong Runoark. Sinabi ni Yuga na nakarinig siya ng boses ng isang bata sa labanan at naniniwala na may mga tao na tumutulong sa mga kobold. Tinanong ni Ralph kung nakita na ba nila ang bata, at nang sabihin nilang hindi, sinabi niya na ang boses ay maaaring mula sa kanilang mga babaeng mandirigma o sa ibang mga hayop, at maaaring nag-i-imagine lang sila. Napagtanto ng pinuno ng extermination squad na maaaring may mas malalakas na halimaw at hayop na tumutulong sa mga kobold, at kung lalaban pa sila, mawawalan sila ng mga tauhan. Dahil dito, tinawag ng pinuno ang labanan at inutusan ng kanyang mga tauhan na umatras. Nang makahinga ng maluwag si Ralph, nakita nila ang kidlat na tumatama sa kalapit na lupa at nang makarating sila roon, wala na ang lahat ng kobold. Tumingin si Nima sa mga nasawi at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata na napakaraming buhay ang nawala. Naisip niya na lahat sila ay lumalaban para sa kanilang buhay at upang protektahan ang kanilang pamilya at kaibigan, ngunit may takot na sinabi na hindi nila ito nararapat. Sinisi niya ang sarili sa nangyari at inihayag na kung hindi niya sinabi sa kanila na gawin yon, maaaring buhay pa sila. Biglang sinalakay ni Shinki ang mga knight gamit ang kidlat at nagbukas ng daan para sa natitirang mga kobold upang makatakas mula sa larangan ng digmaan. Nang makarating sila sa iba pang mga kobold, tinanong ni Cicely ang tungkol sa mga nahuling adventurer at sa Beastmaster. Sinabi ng Brute Prince na iniwan nila ang mga nahuling adventurer upang magamot ang kanilang mga sugat at ibinigay nila ang Beastmaster sa awtoridad para sa investigasyon.
Pero may mabigat na kalooban, inihayag niya na 14 na kobold ang namatay sa gyerang ito, at 11 ang malubhang nasugatan. Sinabi niya na ginawa ng mga healer ang lahat ng kanilang makakaya upang protektahan ang buhay ng mga malubhang nasugatan, ngunit nabigo sila. Biglang tumingin ang ilang kobold mula sa grupo ng mga mandirigma sa kanilang pinunong namatay at nagsimulang umiyak. Sinabi ng isa na kasalanan niya ito at inihayag na kung mas mabilis lang siyang kumilos sa labanan, maaaring buhay pa ang kanilang pinuno. Naalala rin ni Nima ang huli nilang pag-uusap ng kanilang pinunong namatay pero sinabihan niya ang grupo na huwag insultuhan ang kanilang alaala sa pamamagitan ng malungkot at umiiyak na mukha. Nakaramdam ng kawalang galang ang isang kobold at sinabi kay Nima na siya ang may pananagutan sa lahat ng nasawi. Sinabi ni Nima na totoo yun ngunit hindi na niya hahayaang bastyusin pa ng sino man ang kanilang alaala. Sinabi niya na maaari silang magluksa hanggat gusto nila pero ayaw niyang maawa sila sa kanilang sarili. Sinabi niya na lahat sila ay nagbigay ng kanilang buhay para sa grupong ito at para sa kanilang magandang kinabukasan, upang makangiti sila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ay magiging malakas katulad nila at ilalagay ang kanyang buhay sa panganib upang maprotektahan ang buhay ng mga natitirang kobold. Humakbang ang Beast Girl at sinabi sa lahat na naniniwala siya kay Nima at gagawin ang lahat upang protektahan ang grupong ito kasama niya. Pumayag si Sicily sa pahayag ni Nima at sinabi sa mga kobold na ang pagdadalamhati ay hindi na maibabalik ang mga namatay. Ipinaliwanag niya na ang mga namatay ay lumikha ng mas malawak na daan para sa kanila at kailangan nilang sulitin ang kanilang kinabukasan dito. Yumuko siya kay Nima at hiniling na akayin sila sa kapayapaan dahil naniniwala pa rin siya na si Nima ang kanilang tagapagligtas. Tinanong ni Nima kung sang-ayon ba sila dito, at sinabi ni Sicily na nakayanan nila ang hindi mabilang na pagsubok sa patnubay ng mga bituin, at inihayag na sinasabi pa rin ng mga ito na sundin nila ang landas na nilikha ni Nima para sa kanila. Dahil dito, tinanong ni Nima ang iba pang kobold tungkol sa kanilang desisyon, at lahat sila ay pumayag na sumunod sa kanya. Humakbang ang pinuno ng healing group at ibinahagi na sa kabila ng pagiging healer magician, wala pa rin siyang kontrol sa kamatayan. Inihayag niya na lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat mamatay balang araw at ito na ang oras ng kanilang mga kasamang namatay. Dahil dito, yumuko ang lahat ng pinuno ng grupo kay Nima at ipinahayag na susundan nila siya hanggang sa kanilang huling hininga. Kaya nagpa siya si Nima na ipadala ang mga nakaligtas na kobold sa bundok Leytimo sa hangganan ng lalawigan ng Mugas sa Timog Kanluran, at para naman sa mga namatay, ipinagkatiwala niya sila sa Guardian ng Kagubatan. Biglang may hiling si Sicily at sinabing gusto ng kanyang nakababatang kapatid na manatili sa kanya. Sinabi niya na mahina ang kanyang kapatid, ngunit sa kanyang patnubay, sigurado siyang lalakas ito. Ipinaalam ni Nima sa kanya na siya ay anak ng duke at para manatili ang Beast Girl sa kanyang tabi, kailangan itong manirahan sa gitna ng mga tao. Pero sa ikasisiyan ni Nima, ipinahayag ng Beast Girl na gagawin niya ang lahat para kay Nima at sa iba. Nang marinig ito, hiniling ni Sicily kay Nima na bigyan ng pangalan ang kanyang kapatid bilang parangal. Naisip ni Nima na dahil siya ay miyembro ng Star Wolf Tribe, dapat ay perpekto ang kanyang pangalan at nagpasya siyang tawagin siyang Spica, sa paniniwalang ito ay kumakatawan sa bituin ng tagsibol na sumisimbolo sa pagtatapos ng malupit na taglamig. Natuwa si Spica dito at bago pa man siya mahawakan ni Nima, siya ay sinapian ng maliliit na kobold. Nais din ng mga kobold na magkaroon ng kani-kanilang pangalan, kaya masaya silang pinangalanan ni Nima na Go at Roku. Biglang sinabi ng Brute Prince kay Nima na narinig niya mula kay Ralph na may handaan ng extermination squad at kailangan na nilang pumunta doon kaagad. Dahil dito, nagpaalam si Nima sa lahat at sinabihan silang mag-ingat dahil magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Sa gabi, nakipagkita sila kay DeWitt at tinanong ang tungkol sa kanyang investigasyon. Ibinigay niya sa kanila ang ilang order at delivery receipts at mga talaan ng kanilang paggamit. Sinabi niyang may mga palatandaan ng pandaraya sa mga talaang ito na nagpapakita kung sino ang mga salarin, ngunit inihayag na may iba pang mga talaan at hindi niya iyon nakuha. Noong una, hindi makapaniwala si Nima, ngunit napagtanto niya na dapat may mga mangangalakal at night na sangkot sa bagay na ito. Nagpasalamat ang Brute Prince kay DeWitt sa kanyang pagsusumikap at inihayag na magsasagawa siya ng investigasyon batay sa mga ebidensyang ito at magpapadala ng mga ahente ng kapital upang lutasin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Nima si Will kung bakit hindi niya sila habulin, at inihayag ng Brute Prince na ayaw niyang mag-aksaya ng mas maraming oras dito. Naniniwala siyang marami pang tao ang sangkot dito at sa ganitong paraan, dapat ay makahuli rin sila ng iba maliban sa commander. Biglang pumasok si Ralph sa silid at mabilis na niyakap si Nima. Nagkaroon sila ng isang taos-pusong sandali at pagkatapos ay dinala niya sila sa handaan. Doon, nakilala nila ang commander ng extermination squad na bumati sa kanila sa ngalan ng bawat adventurer at knight.
Binati ng Brute Prince ang commander sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon at sinabihan siyang ipagpatuloy ang mahusay na trabaho. Pero pagkaalis niya, sinabihan niya si Ralph na subaybayan ito. Sinabi ni Nima na hindi na ito kailangan at hinirang si Shinki para sa misyong ito at binigyan siya ng pahintulot na hulihin ng commander kung ito ay tumakas. Dahil dito, pumunta si Ralph sa grupo ng mga adventurer upang gamutin ang mga nasugatan, habang ang Brute Prince at si Nima naman ay pumunta sa Red Loda Group. Nagpasalamat din ang Brute Prince sa kanila sa matagumpay na pagkumpleto ng misyong ito, pero nalungkot si Nima nang tingnan ang kanilang pinuno dahil siya ang pumatay sa karamihan ng mga kobold. Biglang dinilaan ni Lars ang kanyang pisngi at napagtanto ng reincarnated na babae na siya ay anak ng duke at kailangan niyang maging matatag. Dahil dito, formal niyang ipinakilala ang sarili sa isa sa kanilang mga miyembro, si Locke, at sinubukang hawakan ng kanyang mga tainga dahil siya ay isang beast person. Pero pinigilan siya ni Lars sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang buntot. Nakita ito ni Locke at naniniwala na si Nima ang dapat na master ng Holy Beast, pero sa kanyang pagtataka, sinabi ni Nima na magkaibigan sila habang si Will naman ang master ng Holy Beast. Pagkatapos ay pumunta sila sa handaan upang kumain ng karne, pero hindi makasabay ang reincarnated na babae sa kanyang bilis. Kaya binuhat siya ni Locke sa kanyang balikat at dinala sa kinaroroonan. Sa daan, hindi na napigilan ni Nima ang kanyang sigla at tinanong si Locke kung pwede niyang hawakan ang kanyang mga tainga. Pumayag si Locke at natuwa si Nima nang mahawakan niya ito. Pagkatapos, nakilala niya si Belgar, ang batang lalaki mula sa lungsod na sumubok pumatay ng isang anak ng kobold, at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Inihayag ni Belgar na naka-assign siya rito upang maghugas ng pinggan ng extermination group, ngunit sinabi niya kay Nima na huwag kalimutan ang kanilang pangako. Nangako siya na lalakas siya tulad ng kanyang ama, at kapag nangyari iyon, haharap siya kay Nima at sasabihin ito sa kanyang mukha. Sinabi ni Nima na hihintayin niya siya at ipinahayag na mula sa sandaling ito, magkaibigan na sila. Hindi makapaniwala si Locke na ang isang maharlikang babae tulad niya ay nagpapakita ng ganitong paggalang sa isang karaniwang tao, pero bago pa man makapagsalita si Nima, ginambala siya ng kanyang kapatid na si Karna na mahigpit siyang niyakap at inihayag na labis niya siyang na-miss. Tiningnan niya ang mga halimaw na pinaamo ni Nima at naniniwala na tunay na mahal siya ng Diyos ng banal na paglikha. Sinabi ni Nima na maaaring totoo iyon, ngunit inihayag na kailangan niyang maging mas malakas para sa kanyang pamilya at para sa mga taong umaasa sa kanya upang hindi siya maging pabigat sa kanila. Niyakap siya ni Karna at naniniwala na maraming pinagdaanan ang kanyang kapatid, ngunit nangako na susundan niya ito hanggang sa dulo, gayon din si Locke. Pagkatapos ng handaan, dinalaw siya ni Sol at dinala sa langit na sinabing gusto niyang ipakita sa kanya ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundong ito. Habang nasa langit sila, nanumpa ang reincarnated na babae na si Nima na gagawin niyang isang kahangahangang lugar ang mundong ito, kung saan ang mga tao, halimaw, at hayop ay maaaring mag-usap at mamuhay ng masaya kasama ang isa't isa. Like and comment kung nag-enjoy ka sa video na ito, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang anime recaps at sabihin sa comments kung anong anime recap ang gusto mong makita sa susunod.